Sila na muna in charge dito. Ikaw muna dyan. Brother, hello. Ay, ako. Dalawa. So, 300 pesos. Extra rice po tayo? Okay, go. And sir, tanong naman po ni Technology. Boss Chi, kung bibigyan ka ba ng chance na maging senador after 10 years, susubukin mo po bang tumakbo o magiging hadlang ito para sa kabilang buhay mo? Putang ina, ang sarap-sarap ng buhay ko. Bakit naman ako tatakbo pa sa politika? Wala naman akong negosyong kailangan ng power. Diba? Kadalasan naman dyan kaya sila tumatakbo kung hindi dahil sa pera, power yung inaabol nila. Yung kasikatan para secondary lang yan pag tumakbo ka sa politika kasi kung talagang kasikatan ang gusto mo, showbiz ang papasukin mo, diba? Pero hindi ko kailangan ng politika. Tangina, sarap-sarap ng personal na buhay ko. Sirain ko pa ba yung personal na buhay ko? Istorbo lang yan, istorbo. Pampagulo lang ng isip yan. Ang sarap-sarap ng buhay ko. Ulitin ko, ang sarap ng buhay ko. Pampagulo lang ng isip yan. Yun ang sagot ko ron. So hindi na para pagtsagaan ko pa yung politika. Hindi para sa akin yan. Hanap na lang kayo ng mga mas matitinong tao kaysa sa akin. Tangina, maniwala ka, maraming mapuputol na titi kapag ginawa nyo akong senador. Mga irresponsableng tatay, yan ang unang-una kong plataforma. Tangina, ubus kayo sa akin, mga hayop kayo. Sige, next question. Tanong naman po ni Wefer, Boss, kami kasi kapalit ng buhay namin ng pagtatrabaho. Okay lang ba mamatay sa trabaho namin? Siyempre, obviously, hindi. Diba? Obviously, hindi. Risk versus reward ratio. Pero sa lahat naman ng araw ng buhay natin, lagi namang merong ganong risk, nakapalit ang buhay, diba? Yun nga, lumabas ka lang ng bahay, may tendency either ma-hold up ka o mapangga ka na sa sasakyan, diba? Risk versus reward ratio. Tignan mo kung sulit. Pero ang bottom line niya, lagi ka mag-iingat. Yun ang pinaka bottom line nun. Diba? Hingi ka tulong sa taas every time lalabas ka ng bahay nyo. Diba? You make sure na, kasi alam mo, fragile ang buhay eh. Hindi lang natin alam eh, diba? Pwedeng pagtulog mo, kapalit na ng buhay mo eh. Hindi ka na nagising. 300 brother. Salamat ha. Lahat naman ng factors dito sa mundo pwedeng buhay mo kapalit. Hindi lang trabaho. Lahat ng ginagawa mo, nakipaglaro ka sa anak mo, tapos natisod ka, nabagok yung ulo mo. Diba? Minsan nga nagsisiyar ka lang eh, tatay ka lang eh. Putang ina, nadulas ka pa eh, diba? Tapos basag pa yung balakang mo eh. Buti nabuhay ka pa kasi meron akong tropang gano'n, nabasag yung balakang eh. Yung yung pelvis kung tawagin. No, nabali yung pelvis niya. Tangina, tagal niya sa ospital. Ayun, kung alam mo sa akin simple lang naman ang konsepto eh, diba? If the price is right, may mga tao nga nagbebenta ng buhay nila eh. Pero syempre, obviously, hindi ko naman sinasuggest yun. Pero lahat naman ng bagay na gawin mo sa mundo, merong risk eh. Yun ang sagot ko ron. Lahat ng bagay na gagawin mo sa mundo, merong risk. It's just a matter of risk versus reward ratio. Next question. Eto sir, tanong naman po ito ni Nats. Sabi niya po, Boss, kamusta po yung karne niyo? Meron po ba kayong karne ngayon? Wala, tangina. Wala kaming karne, meron kami taba. Meron lang, hindi, actually meron konting karne, pero yung karne na nandito, yun yung galing sa taba. Kasi di ba pag halimbawa, hinihiwa nila yung taba, di ba? May mga, ano gagawin? Atras? Yan, yan. Okay, so yun, going back, yung karne kapag kasi hinihiwa nila, may mga yung taba, pagka hinihiwa nila, may mga nasasamang karne dun eh. So may mga nakadikit na karne dun sa taba. Yun lang yung karne namin, pero hindi ko pa rin kinoconsider na karne talaga yun. Kinoconsider ko siya parte ng taba, na taba na lang din. So yun, ang meron kami ngayon, meron konting karne, pero hindi ko siya counted sa bilang, only taba lang ngayon. Remedyo na lang to eh kasi nagka-trouble nga kami ron sa karne eh. Ang laking lugi nun, nasa 10,000 halos yung lugi ko ron sa karne. Laking lugi nun. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Nangyayari talaga yun every now and then. So sa akin, move on na lang, tuloy-tuloy na lang, bawi na lang tayo sa susunod na araw. Ganun sa akin. Bukas bibili uli ako ng karne, tapos magluluto uli ako ng karne. O di may bagong karne uli bukas. Yung ngayon naman, papakain ko na lang sa pusa. Nilagay ko sa ref eh. Yung kabilang ref na Tapos brother, salamat. Tapos ngayon pagkain na lang ng pusa yun. Marami ngayon pagkain sa cheddar. Busog na naman sa cheddar. Busog na naman sa cheddar. Yung paborito kong pusa. Kaya tinawag niya cheddar yun kasi kulay siya. Kulay keso. Ang ganda-gandang pusa kulay keso. Sige, go. Tanong naman po ito ni Paul Wolf. Idol, dinadasalan mo ba yung sinigang mo bago iluto? Siyempre hindi. Ba't ko dadasalan yung sinigang? Ginoong sinigang na pupuno ka ng grasya. Ba't ko dadasalan yung sinigang? Pagdadasal ka sa Diyos, hindi sa sinigang. Pambira naman kayo. Ano ba naman tanong yan? Siyempre hindi ko dadasalan yung sinigang. Dinadasalan ito? Ha? Dinadasalan mo ba? Hindi dadasalan na sinigang. Ba't naman sa Diyos ako magdadasal? Hindi ko dadasalan yung sinigang. Ano ba naman, pambira naman kayo? Pinipray over mo yung sinigang.
Hindi ko naman pagkain to eh. Sarili kong pagkain, oo. Pero ito, hindi ko naman pagkain to, pambenta to eh. Hindi mo naman alam kung anong religion yung kakain sa'yo. Ba't ko naman pakikialaman ng dadasalan ko pa yung pagkain, diba? Hindi ko naman pakikialaman ng ganun yun. Hindi, respeto na lang. Kasi may mga religion kasi hindi sila kumakain ng mga pagkain may dasal. Alam ka naman, dasalan ko pa to, diba? Sense of waste of time yun. Waste of time, tapos kabastusan pa yun sa religion ng kapwa-tao kung pakainin ko sila ng bagay na dinasalan ko. Hindi ko gagawin yun. Naintindihan ko yung konsepto ng spiritualismo, huwag kayo mag-alala. Naintindihan ko yung konsepto ng spiritualismo. Hindi ko gagawin sa inyo yun. Yung konsepto nga lang na masayaran ng kahit kaprasong baboy to, never. Never. Maingat na maingat akong wag masayaran ng baboy to kahit konti. Bakit? May kumakain sa akin Sabadista, may kumakain din sa akin Muslim eh. So iniingatan ko talaga to na wag mahawahan ng kahit na anong baboy. Kahit kapraso, kahit yung mismong lutuan, hindi pinaglutuan ng baboy yung kahit kailan. Yun ang sagot ko ron. Sige, go, next Tanong question. naman po ni notification, anong masasabi mo sa last at paano ito maiiwasan? Ala na? Anong masasabi mo sa last at paano ito maiiwasan? Lahat naman ng tao may ganyan eh. Kahit nga Mongoloid may ganyan eh, di ba? It's just a matter of anong ginagawa mo. Di ba? Doon lang naman nagkakatalo yun eh. Ano ginagawa mo? If you're acting according to your lust, de trouble ka. Pero if you're not, de wala. Nature yan eh. Natural sa tao yan. Natural sa tao. Kahit Mongoloid may libog. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni Murph TV, Boss, tanong lang, paano pag nawalan ka ng kita sa Facebook ng biglaan pang malakasan kasi motivation mo eh? Wala naman talaga akong kinikita sa Facebook eh. Wala akong kinikita sa Facebook. Gusto ko ipakita sa inyo kaso itong dalawang cellphone ginagamit eh. Wala talaga akong kinikita. Hindi nyo ba nakikita? Wala akong ads. Pag nanonood kayo ng mga video ko, walang ads. Wala ring yung isang yung isang Facebook ko, yung Chichester Official, wala ring stars. It just so happen, pinapuputo ko kasi yung konsepto ng Project 1M para maraming magsumipag. Kaya dito ako ngayon nagla-live sa Project 1M. Pero generally, doon ako nagla-live sa kabila kasi mas maraming viewers doon eh. Hindi naman na importante sa akin yung ads eh. Wala akong pakialam sa pera na galing social media. Kung ayaw talaga sa akin ni Facebook na bigyan ako ng pera, edi wala. 'Di ba? Pero ginagawa ko to because of charity. Nakakatulong ako sa kapwa-tao ko pagdating sa mindset na alam mo yun, ayoko kasi nung konseptong talagang diretso sorry magagalit na kayo sa akin, sa maloob nyo sa akin. Pero ayoko ng konsepto na mimigay ng pera. Ayoko nun. Pinapaasa mo lang kapwa-tao mo sa mga bagay na hindi nila pinaghirapan tapos nasasanay na sila ngayong hingi ng pera sa mga influencer eh. Ayoko nung konsepto na mimigay ng pera. Doon ako sa konsepto, tuturuan ko kapwa-tao ko kung paano maghanap buhay, tapos sisipagan nila, tapos tuturuan ko sila, tapos tatalinuhan nila, tapos aabot sila sa 1 milyon, tapos kay credit pa nila sa akin yun, pwedeng credit, bala ka na, pwede rin namang hindi. Pero at the end of the day, ikaw ang trumabaho nun, so hindi mo makikredit sa akin ng buong buo yun, ikaw ang trumabaho nun. Yun, so tungkol sa monetization, wala akong pakialam sa monetization, pasensya na kayo. Hindi ako interesado dyan. Oo, sige, pwede, pera, bla bla. Kumikita naman ako na maayos galing sa ibang hanap buhay ko eh. Diba? Okay lang sa akin kahit hindi ako kumikita galing sa social media. Ulitin ko, okay lang sa akin kahit hindi ako kumikita galing sa social media. Talagang ayaw talaga ni Facebook sa bunganga ako eh, diba? Ganun lang naman yun eh. Ayaw ni Facebook sa bunganga ako. Kaya wala kayo nakikitang ads. Sige, next question. Tanong naman po ni Van, nakakatulog ka ba brother? Lagi na kasing madaling araw ang live mo. Oo, nakakatulog ako ng masarap. 8 oras din ang tulog ko. Nagsisimula kami tulog, minsan alas 5 na madaling araw, minsan alas 6 na umaga eh, diba? So pag natulog kami, gising kami alauna, alas 2 ng hapon. Okay pa rin, nakaka-8 pa rin. 8, minsan 7, ganun. Minsan 7 hours, minsan 8 hours, minsan nga umabot pa 9 hours eh. Masarap ang tulog ko, baka akala nyo. Sige, next question. Hindi siya question pero G-Boy Julweta, shoutout Lodi. Hello, shoutout. Okay, sige, next question. Tanong naman po ni Aaron Enriquez, Idol, paano kung ang anak ay meron Chinese-minded? Matututo lang magbasa at magkwenta, magtatayo na agad ng negosyo. Goods na po ba yun sa'yo or may matinding explanation ka pa, Lods? Mas maganda kung tatapusin ng kolehiyo kasi nga sabi mga bata eh, di ba? So mas maigi kung tatapusin ng kolehiyo. Isang order pa to si brother. Panalo. Okay. Dagdag po ng taba, tas bawas ng sabaw. Bawas ng sabaw, maraming taba. Okay. Ayun. Sa akin simple rin ang konsepto tungkol sa Chinese minded na yan. Kaysa Chinese minded ka, nasa Pilipinas ka kasi, di ba? Dito sa Pilipinas, pag mahirap ang pamilya mo, para makaahon kayo sa hirap, kailangan mo tapusin ang pinag-aralan mo para makakuha ka ng maayos sa trabaho, para ma-promote ka sa trabaho, lalaki sweldo mo, pag lumaki sweldo mo, makakaipon ka ng marami, makakapagnegosyo ka ng payapa. Mas madaling magnegosyo pag tapos ka ng kolehiyo kaysa Chinese minded ka, tapos nagbebenta ka ng kangkong sa palengke. Diba? Ngayon, tatawa ka. O ano naman ang masama ron? Pero ito kasi ang pinupunto ko. Yung konsepto na kapag nakatapos ka, mas malalaking negosyo ang masisimulan mo dahil mas malaking ang kasing puhunan yung kaya mo. Gets mo? Yun yung konsepto nun eh.
Yun ang konsepto nun. Kasi tangina, alam mo yun, nag-Chinese minded ka, tapos wala kang malay sa pagnenegosyo. Wala kang malay sa pagnenegosyo. O ngayon, dahil wala kang malay sa pagnenegosyo, nangyari, nalugi ngayon yung kaprasong puhunan mo. O ngayon, ano gagawin mo? Uutang ka ngayon, tapos nalugi na naman. O tapos, ano mangyayari? Wala kang choice ngayon. Wala kang options. Mangyayari ngayon sa'yo, mga construction ka, o kung ano man yung gagawin mo, mag-ahente ka, ganun. Hanggang sa masubukan mo uli. Ito, worse niyan. Yung nasa gapak ka ng merkado. Tapos, na-trauma ka ngayon dahil doon sa nangyari. Tapos, hindi ka na nakabangon. Ayaw mo na ngayon magnegosyo. Ano ngayon ang buhay mo? Pero kung nakatapos ka, may fallback ka. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito, ni notification ulit. Ano mas magandang gawin? Disiplina or motivation? Parehas. Bakit naman kasi kailangan pag-iwalayin nyo pa yung bagay na pwede naman parehas? Hindi naman, alam mo, Pilipinas, isipin ninyong hindi kayo darating sa crossroad na kailangan nyo mamili sa dalawa. Pakinabangan nyo na lang parehas. Huwag nyo na lokohin yung mga sarili nyo. Patuloy mo yung taba na yan. Medyo malaki yan. Hindi masayang kumain ng isang bloke ng taba. So, patuloy mo yung taba. Ayan. Yun. Okay na yan. Bahala ka na. Sige, next question. Tanong ni Anton Barba. Boss Chester, ask ko lang po, anong thoughts mo about sa Pumiyo ka ba? Okay, sorry. Okay. Exercise pa. Okay, sige. Okay na yan. Good. Mali na. Boss Chester, ask ko lang po, anong thoughts mo about Green Children of Woolpit? Ano yun? Ano kwento nun? Hindi ko alam May iniisip kong nakita ko na ba yan? Kasi puro conspiracy theories kasi yun eh. Tapos may mga parang batang nawawala, gano'n. Yan ang mga normal, tapos hindi mahagilap, tapos walang traces, tapos basta na lang. Mga gano'n yan eh. Yan yung mga ganyang bagsakan eh. Hindi ko masasagot kasi wala akong extra phone eh. Bumili nga tayo extra phone. Dito tayo extra phone. Para susunod na pagkakataon, pwede natin i-google. Marami masyadong misteryong bumabalot dito sa mundo kung di nyo napapansin, Pilipinas. Salamat brother. Maraming misteryong bumabalot dito sa mundo kung di nyo napapansin. Masyadong misteryong bumabalot dito. Maraming mga bagay na hindi maipaliwanag. Meron nga buong bayan nawawala eh. In case hindi nyo alam, merong mga ganun. Lahat ng tao sa buong bayan nawawala. Isang buong bayan yun, nawala yung mga tao. Meron nun sa Japan, meron din sa Amerika. Isang buong bayan nawawala yung mga tao. Tapos hanggang ngayon wala pa rin trace kung ano nangyari sa kanila. Tapos parang ang nangyari, mukhang nagmamadaling basta na lang biglang nawala yung mga tao. Kasi meron pang mga parang mga pagkapagkain pa na nasa lamesang nabulok na. Imagine mo yun. Brother, good evening. As in, parang tumigil na lang talaga yung motor. Kaya tadaan. Parang tumigil na lang yung bayan na yun, na bigla na lang inasnap na wala yung mga tao. May mga ganong kwento So, yun, tungkol dyan, it sounds to me like that's one of those mysteries na hanggang ngayon hindi pa rin nare-resolve. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Jade. Idol, para sa'yo, kaninong mindset ka pabor? Kay Duterte o kay PBBM? Merong mga lamang yung magkabilang panig eh. May mga lamang yung magkabilang panig. Mas payapa ang mundo ng walang mga addict sa lipunan, 'di ba? Mas payapa ang mundo ng walang mga drug dealer sa lipunan. Tapos yun yung tungkol kay Duterte. Yung tungkol naman kay BBM, mas payapa ang Pilipinas nang hindi tayo pinakikialaman ng China, kaya kumukuha ngayon siya ng simpatya galing sa iba't ibang parte ng mundo. So alam mong yung dalawang parte na yun, meron kang mga bagay na makukuha sa kanila, may mga bagay din na mga itatapon mo sa kanila mga klase ng mindset. Yun ang sagot ko ron. Hindi kasi ako, gusto ng diretso Pilipinas Hindi kasi ako parang, itong politiko na to, gusto ko to, so lahat ng gagawin niya gusto ko. Hindi ako ganun eh. I criticize politicians on doing the things that they're not supposed to be doing, and I support them on doing things that they should be doing. Yun ang sagot ko ron. Andun ako sa gitna, ang pabor ko nasa mga kapwa-tao ko. Bakit? Kasi isa rin naman ako sa makikinabang pag maayos ang gobyerno, diba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni Jomar Villafuerte. Sir, paano nyo hinahandle yung tulog or pahinga mo araw-araw? Hindi talaga ako fan ng konsepto ng babawasan mo yung tulog mo eh. Hindi talaga ako fan ng ganung konsepto. Para maging successful ka, alam, bawas yung tulog mo. Hindi ako fan ng ganung konsepto. Pasensya na kayo. Pang-bobo lang yan eh. Sorry Pero may nagsasalita ng mga ganun social media. Pero tignan mo, hindi magtatagal yung mga tao na yun. Sa akin, simple lang naman ang konsepto di ba? Hindi naman kasi yan yung oras na babawasan mo yung tulog mo para maging successful ka Yan yung oras, nagising ka. Ano ba ginagawa mo sa mga oras na gising ka? Baka naman, sige, binabawasan mo yung tulog mo. Tapos nakatulala ka lang talaga, nakatanghod ka lang, o nag-EML ka lang, o wala kang ginagawa, di ba? Sa akin, simple yung konsepto Kaysa bawasan mo tulog mo, edi i-manage mo na lang yung 16 hours mo. Kung gusto mo, kung trip mo talagang magbabugan talaga ng trabaho, edi puta, yung buong 16 hours mo, wag kang mag-break time.
'Di ba? Kumain ka lang halimbawa, mabilisan lang. Tapos bumalik ka na ulit. Tapos huwag ka magsa-cellphone ng ng parang scroll, reels. 'Di ba? Tanga na, ang dami-dami ng oras masyado ng 16 hours, sobrang haba na nun. Ba't naman kailangan mong pambawasan yung tulog mo? Tapos pagising mo, tulala ka ngayon dahil kulang yung tulog mo. 'Di ba? Nakatanghod ka ngayon. Tapos yung quality of work mo masyadong mababa. Yung utak mo lutang, out of focus ka. Alam mo, yung konsepto kasi na yung quality of work mo nagsasuffer pag binabawasan mo yung tulog mo. So sa akin, paano ma-manage yung tulog? Wala, matutulog lang ako. 8 oras yun, tapos gigising ako, tapos magtatrabaho na uli ako. Wala namang ibang alternative dun eh. Ano ba alternative dun? Maglaan ka ng 8 oras, regular na oras ng tulog mo yan. Ano pa ba alternative dun? Yun ang sagot ko ron. Next question. Ito, tanong naman po ito ni JC Nick. Idol, paano ba maging si Spider-Man? Kailangan naglalabas ka ng sapot. So dapat yung sapot mo hindi patak-patak lang. Hindi talsik-talsik lang. Dapat legit na sapot talaga. yun, sagot ko ron. Sige, brother. Okay, next question, Kim. Okay, thank you. Salamat. Thank you, brother. Tanong naman po ito ni David John Rote. Hello, Sir Chi. Ano ang opinion mo sa Jewish? Sila ba yung unang religion? Sila ba yung tinatawag ng Israelita? Thank you, sana masagot. Yung Jewish in general, galing yan sa lahi ni Huda. Hudyo, kaya tinawag na Hudyo. Galing sa lahi ni Huda. Ngayon, religion, oo, meron silang sarili na religion, ang tawag Hudaismo. Relihiyon ng mga Hudyo kung tawagin. Si Pablo minsang panahong kabilang dun sa relihiyon ng mga Hudyo eh. Ngayon, meron silang inaantay na Mesiya. Yung isa sa mga propeta nila, sumulat si Mikas. Ang sabi, ngunit sa'yo, o Bethlehem Ephrata, na maliit, upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Magmumula sa iyo ang magpupuno sa iyo na ang pinagmulan ay mula buhat sa walang hanggan. Ba? So sa Bethlehem daw magmumula. Tapos may hula din si Isaias. Tapos may hula din si Jeremias. Tapos si David din may sinasabi, binutasan nila ang aking kamay at ang aking paa. 'Di ba? So ngayon, nangyari ngayon lahat ng mga 'yon, only goes to show na yung Kristo na dumating, yun nga talaga yung Kristo na inaantay nila, anointed one. Nag-aantay kasi sila ng savior nila eh. Ang problema dun sa mga ibang Hudyo, lalo na yung panahon ngayon, yung mga Hudyo ngayon, nag-aantay pa rin sila ng savior nila, hindi nila kinikilala si Kristo na savior nila. So yun lang naman ang kadalasang punto de vista dun eh. Ang pinaka-common lang dyan, yung mga Hudyo, nag-aantay sila ng savior nila. O tapos syempre, hindi nila kinikilala si Kristo kasi bula ang propeta raw, bla bla, etc. Diba? Pero kung babasahin mo naman yung mga hula dun sa lumang tipan, makikita mo naman lumalapat naman kay Kristo yung mga nangyari. Diba? Namatay, buhay uli after 3 days. O yun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Buy It from Kelly. Anong masasabi niyo sa lalaking ayaw i-block yung ex para sa peace of mind ng jowa niya? Baka nire-reserva ka lang kasi. Naka-reserva pa yung ex na yun. Oh. Ayaw i-block eh. Oh. Yun. Isipin mo, baka naka-reserva. Baka kasi babalikan niya pa. Oh. Simple lang naman yun eh, diba? Kung hindi ka na interesadong balikan yun, and alam mo yun, nakaka-istorbo sa isip ng jowa mo na nandun pa yun at friends pa kayo, alam mo na. Alam mo na. Yun ang sagot ko ron. Alam mo na. Baka nire-reserva kasi niya yan. Tatanong naman po ito ni... Ito. Nawala yung tanong. 5MB Maxine. Ano po ba ang pinakatamang religion na pwedeng paniwalaan para sa Panginoon? Hindi ko sasagutin yan para sa'yo. It's best na ikaw na lang mismo ang it's best na ikaw na lang mismo yung magsiyasat ng sarili mo. Pero ako kasi pinagtiyagaan ko, katsa-tiyaga, I have arrived to a possible conclusion that I may be wrong. Nakapag-conclude ako na maaaring mali ako kasi syempre, alam mo naman, opinion ko lang ito eh, and based on my research, diba? Sinaga ako katsa-tiyaga, I have arrived to the conclusion na may possibility alin sa Quran o alin sa Biblia. Biblia o Quran lang ang dalawang possibility totoo. Kasi yung mga iba sinaga ako eh, yung relihiyon ng, katulad ng Egyptology, diba? Yung Egyptology, tignan mo, hindi na nga halos hindi na halos existent yung Egyptology ngayon eh. 'Di ba? Sa Egypt, pag pumunta ka ng Egypt, marami doon kundi man Kristiyano o Islam. Pero hindi na sila sumasamba sa araw katulad dati o doon sa mga ulong hayop, katawan tao, katulad nila Ra, 'di ba? Yung iba't iba pa, Amon Ra.
Hindi na sila sumasamba sa ganun eh. Karamihan sa kanila, kung hindi man Kristiyano, Hudyo, o kung hindi man Hudyo, Islam. Alin lang dun sa tatlong religion. Yun ang pinaka-common na sa kanila eh. Hindi na uso yung Egyptology sa panahon natin ngayon eh. So alam mo yun, yung Egyptian gods, merong possibility obsolete na. Ganon din yung mga Greek gods. Diba? Sila Hercules, etc. Diba? Sila Zeus. Oo, meron pa rin mga naniniwala ron, pero hindi kasing dami ng naniniwala sa Christianismo at sa Islam. Yung truck na feeling sports car. Truck nyo feeling sports car. Ayun, yun ang sagot ko ron. Pipili ka lang dun sa kasi ang Buddhism naman kasi hindi naman kasi siya considered na religion eh. Way of living kasi ang Buddhism eh. 'Di ba? Hindi nga sila parang di yata sila naniniwala sa Diyos, naniniwala sila sa konsepto ng reincarnation. Diba? Ang Shintoism naman, ang Taoism at yung iba pang mga religion, alam mo yun, alam mong mas lamang yung Quran at saka yung yung Biblia eh. Diba? Consider na lumang religion na yung mga yan eh. Pero mas marami pa rin yung Islam at saka Kristyanismo sa buong mundo. Yun ang sagot ko ron. Ako naman, personal opinion ko yun, para sa akin. Bahala ka na ngayon kung paniniwala mo yun o hindi. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Borja Soluta Stephanie. Napanood ko kuya video mo about sa mga tatakbo. Tama ka, as a youngster, sobrang nakakapanghina ng ang nangyayari sa Pilipinas. Dapat po kasi nakaupo sa Senado is mga abogado. Yan po ang totoong lawmakers. What can you say about this, kuya? Tama ka. Wala ko ibang masasabi. Tama ka. Ako nga nagtataka eh. Tangina eh. Kahit sino na lang kumakandidato. Putangina mo. As in, alam mo yung mga may pera. Tangina, pinaglalaruan na lang yung politika eh. Ginagawa nilang playground yung putang inang politika. Hindi ko maintindihan sa inyo, ba't ginagawa niyong playground yan? Dahil lang may pera kayo, kaya niyo magbayad ng influencer, gagawin yung frontman yung influencer, katulad ni Diwata. Hindi mo naman alam kung sino nasa likod ng vendor party list eh. Hindi mo alam, tingnan mo, tataka ka. Bakit hindi maingay yung mga pangalan nun? Ba't si Diwata lang yung naka-front? Sino yung tatlo? Pang-apat yung upuan ni Diwata, sabi ng mga tao eh. Sino yung tatlo? Sino yung una? Kasi yun ang surefire na uupo kapag naboto. Sino yung una? Gano'ng karami pera nung tao na yun? Ano pinagkakakitaan nun? Sino yan? Ano plataforma niya? Diba? Ako nagtataka, bakit si Diwata yung nagsasalita? Ginawang frontman si Diwata, Magkano kaya binayad kay Diwata ron? Ginagawa na lang playground ng mga mayayaman yan eh. Ewan ko sa inyo. Tangina, sinisira nyo kasi Pilipinas eh. Puro kayo sarili. Tangina eh. Sabagay, sa panahon kasi ngayon, alam mo, sabi rin sa Biblia yun eh, 3:1 ng ikalawang Timoteo, sa mga huling araw, darating ang mga panahon mapanganib. Mga tao magiging maibigin sa sarili nila, maibigin sa salapi, mayayabang. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni Larry Del Llosa. Boss, okay lang ba na bumili na tayo ng gamit pang digmaan sa ibang bansa at panahon na ba? Dati pa naman dapat eh. Dati pa dapat. Ang problema, yung mga naunang presidente, hindi yun ang inuna. Bakit hindi yun ang inuna? Syempre, 6 na taon lang termino nila eh. So ginagawa nila, nagpapabango sila sa mga tao sa loob ng 3 taon, tapos another 3 years para mangampanya. Ganon nangyayari, di ba? Laging always being ready sila for the next election. Nakaupo pa sila, pinaghahandaan na yung susunod na election. O kaya ngayon, ganyan na nangyari. Hindi ngayon tayo nakapaghanda. Yun ang sagot ko ron. Tanong naman po ni Mercado Ian na nag-send ng 10 stars. Hi Master, ask ko lang po kung bawal po ba talaga kumain ng dinuguan? Ano pong masasabi niyo doon? Salamat. Meron kasing nakasulat sa Biblia, sa Luma at saka sa Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan, hindi pinapayagan ng Diyos na kumain ng dugo ang mga Hudyo. Kasi larawan ng katubusan 'yan eh. Ganon din naman sa Bagong Tipan. Nasa isang talata ng Gawa. Sabi, magsiiwas daw ika sa binigti, sa inihain sa Diyos-Diyosan at saka sa dugo. Yun yung tatlong pinapaiwasan pagdating sa pagkain. Siyempre, obvious naman, common sense. Kung ano yung nasa Lumang Tipan, meron din naman ganun sa Bagong Tipan. Katulad ng pagkain na ninakaw, diba? Bawal kainin. Diba? Ganun, mga ganun bagay. Pero yung dugo in general, very, very specific ang Bagong Tipan tungkol dyan. Very specific din ang Lumang Tipan tungkol dyan sa bawal talagang kainin ng dugo. Kaya natanong mo, paano kayo mga kumakain ng dugo ngayon? Hindi naman nila alam yun eh. Ang Diyos naman humahatol sa bagay na alam mo, hindi sa bagay na hindi mo alam.
Tsaka hindi naman kasi lahat ng tao, gustong sumunod sa Diyos. May mga tao talaga matitigas lang ang ulo. Yung gusto lang nila yung ginagawa nila, tapos wala silang pakialam sa sinabi ng Diyos. Kahit yun pang Diyos na yun, yun yung Diyos na pinaniniwalaan nila. So yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong to ni Robso. Rob. Si Rob. Hello, kamusta? Thoughts sa mga batang feeling na left behind sa mga achievements. Bata pa kayo. Tangina, kaya nga sinabi bata pa di ba? Naalala ko yung bata ako, ganyan din yung pakiramdam ko gusto ko nang tumanda. Nung bata pa ako, gusto ko nang tumanda. Pero ngayon matanda na ako, gusto kong bumalik sa pagkabata. Pero ganun pakiramdam. Oo, gusto ko makita yung kabilang buhay, yung curiosity mo sa kabilang buhay. Pero gusto ko ring umulit dun sa buhay na kung halimbawa babalik ako sa pagkabata, dadamihan ko yung pundasyon ko sa ilalim. Alam mo mga kabataan, ito, isa sa mga pinakamalalaking bagay na maibabahagi ko sa inyo bilang isang matandang tao, damihan ninyo pundasyon nyo. Yung pundasyon ninyo ang magsasabi kung magiging gaano kayo katayog sa hinaharap. Damihan ninyo ang pundasyon ninyo. Tabaan ninyo utak ninyo, mag-aral kayo ng gusto, talinuhan nyo ng gusto, mag-isip kayo ng maraming iba't ibang mga bagay na ikakataba pa ng mga utak ninyo. Magpakatalino kayo ng gusto. Yung iba kasi naghahabol ng achievement, tapos ang achievement para sa kanila, pera. Hindi, mas malayong achievement ang taba ng utak kaysa sa pera. Bakit? Kasi kapag ka mataba utak mo and you have the credibility at alam mong mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan, mas malayo ang mararating mo when it comes to money, when it comes to power, when it comes to fame. Tingnan mo, dito lang etong sinigangan kung di nyo napapansin. Ito sinigangan, binibenta namin sa kanto. Well, yung kanto. Dito, sa harap ng barangay. Diba? Sa kalsada namin binibenta. Diba? Pero naisip mo yung konsepto na tangina ang daming taong gusto mag-invest ng pera dito. At malakihan, yung isa 5 milyon nga gustong ilagay dito Pero ako na mismo ang tumatanggi sa kanila. Bakit ako tumatanggi? Tangina magkakaroon ako ng boss Ayoko nun. Sarap-sarap ng personal na buhay kung ginagawa ko lang yung trip ko Gusto ko magbenta sa kalsada, trip ko yun. Ba't nagbibenta ako sa kalsada? O tapos tignan mo, pagka ngayon tinanggap ko ngayon yung pera, biglang ito na ngayon, someone is breathing down my neck. O, diba? Yun kasi yung hirap Yung ibang mga kabataan, sabik na sabik kasi kayo sa pera Diba? Sabik na sabik kayo sa pera, kahit kaibigan nyo, willing kayo ipagkalulo para sa pera. Yun ang problema ng mga kabataan ngayon, masyado kayong sakim sa pera. Yun ang nakasulat sa Biblia Yun ang nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, 3:1 na 2 Timoteo. Sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Ang mga tao magiging maibigin sa salapi, maibigin sa sarili, mayayabang. Kaya tignan mo, ang social media, punong-puno ng mga mayayabang na bata. Tapos tignan mo, pag matanda ang nagsalita, supalpal sila. Naalala ko sabi ni Francis kung noon nandun ako sa pangalan to? Sa event ni RDR. Ang sabi ni Francis Kong, wag kayong nagpapaniwala dun sa mga bata na parang 19, 18, 20 years old na multi-millionaire. Sabi niya ganun. Ang sabi ni Francis Kong, ultimately, pride comes before the fall. Tama sabi ni Francis Kong Mauna muna kayabangan bago pagkabagsak. The sooner na magyabang na ang kahit na sino, tignan mo, susunod niyang kabagsakan na. Ang dami na niya sa social media Yung mga taong bumagsak pagkatapos magyabang. Ang dami na nila sa social media, nagyayabang-yabang, tapos ending, nung malaman ng mga tao kung sino ba talaga sila, tangina wala pala laman. Tama talaga sabi ng Biblia, sa karamihan ng mga pananalita, hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Tignan mo, kung sana inuna lang sana yung pundasyon. Kung sana inuna yung pundasyon ng matibay na isip, matibay na katawan, matibay na puso, matabang bulsa, kung sana inuna lang sana yun. Kung sana inuna sana yung hindi birong talino muna sa umpisa. Diba? Hindi, ang inuna ng iba, puro pera. Takina, hindi naman pera pinaka-importanteng bagay sa mundo Wala kayong kamalay-malay, ang kaperahan ninyo, puta pagka sinakop na tayo ng China, wala nang kwenta ang piso Diba? Papalitan na ng Chinese yuan yan Ganun lang naman kasimple yun Alam mo, hindi nyo lang naiintindihan mga bataan Mga bataan, tabaan nyo utak nyo, talinuhan nyo. Yan ang mga pinakamalulupit na pundasyon na nasa ilalim ng lahat ng mga matitibay na success at matatayog na building. Gusto mo ng matayog na building, pero yung pundasyon mo, pandalawang palapag lang. Ano yan? Diba? Yung iba, kayabangan lang ang puhunan Ano puhunan mo? Wala, kayabangan lang. Tapos konting pera, galing kay mommy and daddy. Tanginang yan. Meron ako mga nakilalang ganun sa social media. Pera ni mommy and daddy o negosyo ng kung sino mang ibang tao, inaangkin niya lang, siya yung frontman. Meron akong makakilala personal, ang dami niyan sa social media. Yung mga tao na negosyo ng ibang tao yun, inaangkin nila, parang pinapalabas nilang kanila yun yung iniyayabang nila ngayon. Pero ang totoo, frontman lang naman sila Hindi sila yung nagmamaneho nun. Pag nawala yung totoong nagmamaneho, lagapak ngayon yung negosyo kahit siya pa yung frontman. Ay nako. Lalo na yung mga, nakaputang hirap na lang magsalita.
Napakadami niyan sa social media. Napakadami sa social media. Mga kabataan, bunuin nyo yung pundasyon ng matibay na isip. Bunuin nyo yung pundasyon ng matibay na puso. 'Di ba? Yung pusong maawain, yung pusong mapagpakumbaba, yung isip na matalas, na maraming impormasyon, maraming katututunan ang kapwa-tao at hindi puro sipagan nyo lang, galingan nyo lang. Yung iba naririnig ko sa social media, walang laman eh. Walang kalaman-laman. Wala. As in, tangina yung vocabulary nga nila, gagarampot eh. Napakaliit ng vocabulary, napakaliit ng ulo. Ang kaya lang sabihin, sipagan, galingan. Puro ganun lang. Damihan mo pera mo. Ako ganito, ako mataas, ako ganito, ikaw mababa, ako mataas, ikaw mababa. Yun lang naririnig ko eh. Social media. When you get to my age, you will cut through the bullshit. Tatanggalin mo na sa isip mo yung kabullshitan ng mga kabobohan at kamangmangan. Lalo na yung kaarogantehan. Isa sa mga bagay na I will say malupit sa mga kabataan, yung tanginang tindi ng pagka-arrogante ng mga bata ngayon. Ang tindi ng mga pagka-arrogante ng mga bata ngayon. Yung walang laman yung resume, pero tangina kung makapagsalita, kala mo napaka-successful. Karamihan nga sa mga kabataan ngayon, kapag meron silang hindi trip sa social media, para lang mabanata nila yung gumagawa sila fake account. Bakit? Natatakot din sila sa repercussion ng actions nila eh. Bakit? Kasi alam nilang wala silang taba ng utak para makipagbalag-bagan doon sa tao pag kailangan na nilang iharap yung mukha nila. Tignan mo, yun ay isa sa mga pride and glory ng mga matatalinong tao. Kahit kanino ka humarap, kaya mong sabihin lahat ng mga bagay na sinabi mo sa mukha mismo nila. Yun ang pride and glory ng mga matatalinong tao. Kahit kanino ka humarap, kaya mong sabihin sa mukha nila lahat ng mga bagay na sinasabi mo sa talikuran. Yun ang pride and glory ng mga matatalinong tao. Tabaan ninyo utak nyo, kabataan. Talinuhan nyo. Matibay na pundasyon ang importante, hindi kayabangan sa social media. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni KD Brohel, Boss, believe ka ba kay Robin Padilla bilang isang senator? Hindi ko kasi alam kung ano mga naipasampatas ni Robin eh. Pero in fairness, makabayan siya. Nakita ko yung mga ginawa niya in the past sa personal niyang buhay, katulad nung sa PGT. Parang binabanatan niya yung isang doon, sumali ng PGT na magtagalog ka, nasa bansa ka namin. Ayun, okay yun kahit paano. Pero gustong call sa mga batas na ginawa ni Robin. Hindi ko alam kung ano mga ginawa niyang batas eh. Ganun na lang. Hindi ko alam kung ano mga ginawang batas ni Robin. Isa si Robin sa mga pinakamababango sa taong bayan. Siguro because of the demeanor. Pero kung ano man yung nagawa, hindi ko alam eh. Hindi masyadong maingay ang publiko. Ito kasi problema eh. Hindi masyadong maingay ang publiko tungkol sa mga nagagawa ng mga politikong maganda eh. Ang publiko maingay lang sa mga nagagawang hindi maganda ng mga politiko eh. Pero sa mga nagagawang maganda, wala ka masyadong balita eh. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan. Nag-comment si Chef Anthony ang miss you brother. Brother, hello. I love you too. Isa yan sa mga mahal kong tao eh. Si Chef Anthony ang. In case hindi nyo alam, si Chef Anthony ang kasangguni ko. Siya yung sa kanya ako sumasangguni kapag may kinalaman dito sa pagkain. So nung mga unang parte, sa kanya ako nagpaturo magluto. Tapos konting food handling in the past. Konti lang, hindi masyadong marami. Kasi kailangan ko pa rin pagdaanan yung mga bagay na kailangan kong pagdaanan eh. So, yun ang dahilan kung bakit hindi ako sobra-sobrang nagtatanong sa kanya. Yung enough lang para makapagmaneho ka ng hanap buhay o negosyo na umuusad lang muna. Doon lang muna sa umpisa. Pero hindi muna bugbog na bugbog. Ang dahilan kasi, hindi pwedeng hindi ko pagdaanan yung mga bagay na bukas yung likod! Bukas yung likod ng kotse. Hindi pwedeng hindi ko pagdaanan yung struggles ng mga ordinaryong taong bayan na lahat na lang ng bagay itatanong ko sa advisor ko eh. Kailangan kong pagdaanan yung mga bagay na pinagdadaanan ng ordinaryong taong bayan. Katulad ngayong araw, napanisan kami ng karne. Parang almost 10,000 pesos na sale yung napanis sa amin na karne, nasira, 'di ba? Kailangan namin pagdaanan 'yun. Bakit? Kasi wala namang negosyo na umusad na wala kang pinagdaanan na struggle eh, 'di ba? Ngayon, ayoko namang i-cut through the chase na lahat na lang ng bagay tatanong ko kay Chef Anthony Ang. Pero alam nyo, kung alam nyo lang, si Chef Anthony Ang, isa sa mga pinakamalulupit na chef yan dito sa Pilipinas. Isa sa pinakamagagaling na chef yan dito sa Pilipinas. Nagdaan siya ng cruise ship, tapos advisor din siya ng mga malalaking mga negosyante at malalaking mga personalities. Si Papa Dudut, isa sa mga business partners niya, tsaka advisor din siya ni Ken Chan.
So isa sa mga pinakamalulupit yan pagdating sa mundo ng pagluluto. Brother, yung pala, makikisuyo ako sa'yo ha. Yung magpapa-seminar ako sa akin at saka sa mga tao ko ng food safety food handling and safety. Makikisuyo ako sa'yo, brother. Kailangan ako ng tulong mo kasi, para just to make sure lang na, kumbaga, ako at saka yung mga fans ko, na mga taong nanonood na nasa food industry, matuto rin galing sa'yo. Sige, next question. Tanong po ni Shin Kaito, naniniwala ka ba na di hadlang ang kahirapan para makapagpatapos ng pag-aaral? As in, 0. There's some sense to that. Pero you have to demonstrate a certain level of protrusion. You have to protrude through the tough times, di ba? Kailangan makatawid ka through the tough times. So kailangan, alam mo yung mental fortitude mo matindi para makatapos ka ng pinag-aralan ng asin talagang walang-wala talaga yung pamilya nyo. Kasi yung iba sasabihin, hindi ka hadlang ang kahirapan. Oo nga, hindi nga hadlang ang kahirapan para sa'yo. Kasi nandiyan ka na di ba? Pero naaalala ko kasi yung panahon na ako nasa kalsada Natigil ako ng pag-aaral ng kolehiyo dahil wala akong choice kundi matulog sa kalsada If you were put in the same situation as I am, hindi mo sasabihin ng ganun-ganun na lang kadali yun di ba? Pero ako, pinagtiyagaan ko na nag-aral pa ako sa TESDA, kahit paano nakadami ako ng kurso sa TESDA, nakadami ako ng in-situ sa TESDA. So hindi nga ako nakatapos ng kolehiyo kasi hindi ko na inisip naman na tapusin yung kolehiyo nun kasi hindi ko talaga gusto yung kurso Pero palagi ko kung gusto ko talaga yung kurso, palagi ko kaya kong tapusin yun Kahit working student pa ako. Kasi namamanage ko naman yung oras ko nung mga panahon na yun na nagbabarker ako ng jeep, nagko-construction pa ako, tapos namamasura pa ako pagdating ng gabi. Sabay-sabay yun Kasi hindi naman lahat ng araw may construction May mga araw, syempre makakapagpahinga kasi wala talagang gawa, di ba? Tapos yun yung araw na magbabarker ka ng jeep, tapos mamasura ka. So ngayon, pag halimbawa, umaga, ginagawa ko nagko-construction, nagbabarker ako ng jeep. Tapos pag mga alas 7 na, bibihis na ako nun, tapos tatakbo na ako sa construction. Tapos bago mag alas 5, alam niyo naman to sa mga construction worker, alam niyo to, dinudugas na lang natin yan bago mag alas 5 ng hapon Alas 4 pa lang nagbibihis ka na yan. Totoo, alas 3 pa nga lang, yosi-yosi na yan mga construction worker, totoo yan, dinudugas na lang yan mga bandang alas 3. Hindi na talaga sinasagad ng alas 5 ng hapon niya kasi pagod ka na. So di ako naman, ang ginagawa ko naman nun, alas 4, ang dugas ko naman nun, alas 4:30. Nagbibihis na ako noon, naglilinis na ako ng katawan. Para pagdating ng eksaktong alas 5, takbo na kagad ako, babarker na kagad ako ng jeep noon. Pagdating ng gabi, mga bandang alas 8, gano'n, ng gabi. Kasi peak hours yung alas 6, alas 7, alas 8 Alas 5, alas 7, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, peak hours yan. Pagdating na ng bandang mga 8:30, gano'n. Wala na masyado maraming tao niyan sa kalsada. Ngayon, ginagawa ko noon, namamasura na ako, nag-iikot-ikot ako para makapamasura. Kahit mga 1-2 oras lang, para may pang-agaan ako kinabukasan. Yun ang ko nun, yun ang time management ko nun. So palagay ko, kung halimbawa nagko-kolehiyo man ako ng mga panahon nun, palagay ko kaya ko naman. Mga bandang gabi na ako magko-kolehiyo. So kung tatanungin mo, hindi ba hadlang yung kahirapan? Palagay ko magiging hadlang yung kahirapan. Pero kung talaga sobrang tindi mo talaga, kakayanin mo kahit mahirap. Yun ang sagot ko ron. Hindi, yung iba kasi sa inyo, dami nyo kasing pinagsasabi sa social media, hindi ka hadlang ang kahirapan. Talaga ba? Ang sarap na kasi ng buhay mo. Pero kung babalik ka sa wala, tapos mag-aaral ka pa sa gabi, tignan natin kung kayanin mo sa edad mo ngayon. Yun ang sagot ko ron. Sorry po, na-restricted na naman yung sa TikTok. Bakit nangyari na naman? Your life contains things that some may find uncomfortable and has been restricted due to commercial disclosure and trademark. Okay, sige. Dead ma. Wala naman talaga akong kinikita ever since sa TikTok So walang problema sa akin yun. Kasi hirap na sa mga taga TikTok Isip bata kasi marami dyan sa TikTok Nire-report yung account ko. Bahala kayo, report nyo lang ako ng report. Kahit mawala pa yung account ko, wala akong pakialam. Gagawa lang naman akong bagong account I'm here to last. Hanggat buhay ako, magsasalita ako sa social media. So kahit mawala yung account ko dyan sa TikTok, wala akong pakialam. Gagawa uli ako ng bagong TikTok. Pagdusahan nyo na lang na i-report ako uli. Sige, go, next question. Tanong naman po ni Monster Beast, kung malalaman mo ang exact date ng kamatayan mo, gugustuhin mo bang malaman at bakit? Gusto ko malaman para mapaghandaan ko. Gusto ko malaman, yung ibang tao ayaw nila Pero ako personal, gusto ko malaman. Kasi, excited na nga ako Diba? Alam mo yun, habang lumalapit ka ron, lumalapit doon, lalo ka na-excite ng na-excite. Yun yung pakiramdam ko. Ako yun. Pero syempre, obvious naman, hindi naman lahat ng tao katulad ko. Mas maraming tao yung takot sa kamatayan Pero when you get to that part of your life, na wala ka naman ang hinahabol sa buhay, medyo boring na itong buhay na to. Kung di nyo napapansin, ako na nga lang gumagawa ng sarili ko struggles
Ako na yung nagfo-formulate ng sarili ko struggles dito eh. Puta, sino ba naman? Si Raulong influencer yung putang ina mo. May pera ka naman, pumunta ka sa tondo. Balik ka sa wala. Diba? Tapos ngayon nagtitinda ka sa kalsada. Puta, hindi nyo napapansin. Ako na lang yung gumagawa ng sarili kong sakit ng ulo eh. Kasi boring na kasi itong buhay na to. Naboboringan na ako rito. Interesado na ako sa kabilang buhay. Matagal na ako interesado sa kabilang buhay. Naboboringan na ako rito. Naglalaro na lang ako rito. Yan, sarap-sarap na ng buhay ko eh. Sige, go. Next question. Sabi po ni Chef Anthony Ang, yes, brother, ikaw pa. I-schedule natin yan kahit naka-live pa. Ay, salamat brother. Salamat. Ayos. Maligaya. Sige, go. Next question. Pwede ba 100 pesos yun. Anli taba eh. Tanong po ni Hassel Anli taba. Bro, na nagsend ng 10 stars. Bro, this could be a scary question. Sino ang kumukontrol sa sangkatauhan? Ang nakasulat sa Biblia, hello, hindi naman scary yun. Well, sa iba, pero sa akin hindi naman. Ang nakasulat kasi sa Biblia, ang buong sanlibutan ay nabigay sa ang buong lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Tinatakpan niya ang mata ng mga hukom, bla bla, etc. Diba? So, nabigay sa kamay ni Satanas. Yun ang sagot ko ron. Kasi alam mo, okay, sige, sabihin mo hindi, mga Rothschild ka nagkokontrol sa mundo, mga Soros, bla bla. Meron spiritual forces na nagkokontrol dyan. Huwag niyong kakalimutan, yung mga bagay na yung mga bagay na physical, kinokontrol yan ng mga bagay na spiritual. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Pablo sa 6:12 ng Efeso, 'di ba? Ang aming pakikipagbaka hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, 'di ba? Na namamahala sa kadiliman, sa libutan na 'to. Namamahala daw ikayan sa mga dakong kaitaasan. So ibig sabihin, namamahala sila dito sa sanlibutan, pero nasa mga dakong kaitaasan sila. Pero mga kapangyarihan yang mga yan, ang tawag ni Pablo. Hindi yan laman at dugo. So yung mga kumokontrol dito sa mundo na laman at dugo, may kumokontrol dyan na spiritual forces. Yun ang sagot ko dun. Next question. Tanong naman, sabi, di ba na ito tanong, pero sabi ni TTLSCF Marco, sa branding na yan, dapat may set ng content disclosure para di ma-restrict Idol Chi. Sa TikTok po ito. Ganun? Ano bang, paano yun? Di ko pa alam, pero i-research na. Research mo. Baka pwedeng limitahan natin na 18 years old and above lang ganun. Baka pwede. Ayan. Tanong naman po ito ni Nes Fruta. Okay. Fruta. Paano yung sumasamba sa mga rebulto? Di ba yung kay Jesus, one of rebulto yon ay makatolik po? Alam niyo naman na yun eh. Nakasulat nga rin yun kahit sa Biblia ang Katoliko eh. 5:7 ng Deuteronomio, diba? Huwag kang gagawa para sa iyo. Akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguin Diyos. Akong Panginoon mong Diyos naglabas sa iyo sa Egypto, sa pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, kawangis ng anumang bagay na nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo yuyukuran sila o paglilingkuran man, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Na aking dinadala ang katampalasan ng mga magulang sa 3 sa 4 na sali ng apo sa akin. See, ang Panginoon Diyos mapanibuguin Diyos. Huwag kang araw daw gagawa ng larawang inanyuan para luhuran. 'Di ba? Nakasulat naman 'yun eh. Ngayon sabi mo, paano yun? Meron ikang parang yung nanay mo may picture ganon. Nire-revere lang nire-respeto. Okay, sige, nire-respeto. Yung bang larawan ng nanay mo, niluluhuran mo ba? Doon ka ba sa larawan ng nanay mo nagdadasal? 'Di ba? Okay, sige, nirerespeto. Okay yun, ayos yun. Clap para sa'yo, nakahanap ka ngayon ng dahilan. Pero tignan mo, yung dahilan na ginagamit ninyo, hindi naman nagtutugma. Bakit? Kasi hindi ka naman lumuluhod dun sa larawan ng nanay mo. Hindi ka rin nagdadasal sa larawan ng nanay mo. Thank you, brother. Salamat. Thank you. Ayun, pansin ko. Ako naman, nagmamasid lang naman ako eh. O ngayon, ito sasabihin ko sa inyo, bahala na kayong humusga. Pero librong Katoliko rin naman yung ginagamit ko eh. Diba? Yung Katoliko nga mismo nagsasabi, sila nga mismo nagsasabi na yung Biblia daw galing daw sa kanila. Although, ako naman, tumulong lang ang Katoliko sa compilation nun. Yun ang paniwala ko. Pero hindi mismong Katoliko kung pagmamayari nyo yung libro na yan. Hindi nga eh, kiniklaim nga ng mga Hudyo galing sa kanila yung unang 5 libro eh, diba yung Pentateuco? O paano ngayon pagmamayari ng Katoliko yung buong Biblia? Diba? Eh, mas nauna naman ang Judaismo kaysa sa Katolisismo. Ang layo ng diferensya, 1,000 taon ng Judaismo eh. Ang Katolisismo, kalilitaw-litaw lang naman yan. Wala pang 2,000 taon eh. Tanyo. Tapos ngayon, kalilitaw-litaw, wala pang 2,000 taon. Kiniklaim kanila daw yung Biblia. Bala ka sa buhay mo. Kung gusto mong paniwalaan yung delusion na yan, bala ka. Pero sa akin, binabasa ko kasi yung Biblia ang Katoliko eh. Nakasulat din naman sa Biblia ang Katoliko eh. Diba? 5:7 ng Deuteronomio, basahin nyo. Yan ang sagot ko ron. Next question. Ito
Hello sir, tanong naman po ito ni Marvas. Mayaman ka ba talaga? Hindi, mahirap lang ako. Matitinda lang ako ng para sa kalsada. Sinigang. Sinigang pala, sorry. Tama, hindi ko pa kabisado yung tinda ko. Alam mo, mahirap lang talaga ako eh. Ni sarili ko ang paninda, di ko pa kabisado eh. Mahirap. Mahirap lang ako. Sir, may pahabol na question. Bakit, ano daw pong kotse mo sa estilo? Mahirap lang ako, wala akong kotse. Meron ako, sidecar. At saka bulok na motor. Yun. May humabol pa sir. Bakit daw may kulay pula ka tapos hayop yung ano? Oy, putang ina mo. Manahimik ka, leche. Mahirap lang ako. Wala akong ganun. BIR, wala akong ganun. Wala daw po siya ng BIR. Wala. Pero parang ang ganda nun. Wala nga, Gail. Putang ina mo eh. Ang ingay mo na eh. Wala akong ganun. Meron lang ako sidecar na merong lamang sinigang. Yun. Mahirap lang ako. Tindero lang ako sa kalsada. Ako si Chester, tindero sa kalsada. Paminsan-minsan, basurero din. Yan. Basta mahirap lang ako. Nakuha ko lang sa pag-iipon lang tong binili kong cellphone. Kaya nakabili ako ng Oppo lang to. Oppo lang. Ito mo? Ito, ano cellphone to? Realme, tamo? Mahirap lang ako, tanyo. Hindi ko nga afford ng iPhone eh. Hindi ko afford ng iPhone. So mahirap lang ako. Yun ang sagot ko. Next Pero boss, question. bakit daw may sekretary ka? Putang ina mo, Gil! Pakyo ka talaga. Tang ina mo. Manahimik ka na. Masyado ka na marami nalalaman. Manahimik na. Mahirap lang ako. Tang ina nyo, ba't pag sinasabi ko mahirap ako, walang naniniwala. Habang lahat ng mga taong nagyayabang sa social media na may mga sports car pa na pinapakita, hindi naniniwala yung mga taong mayaman sila. Ako naman pag sinasabi ko, hindi naman naniniwala yung mga taong mahirap ako. Ba't ganun? Ba't parang baliktad yata kayo Mahirap nga kasi ako. Maniwala kayo, mahirap lang ako. Sige sir. Ang inang yun. Ayaw niyo ang kulit niyo. Bala kayo. Bala kayo. Wag na. Wag na. Manahimik ka na. Wala daw po siyang pera, BIR. Wala. Ay, gago na yan. Ba't ba ako bibili ng pera dito? Wala daw siyang pera. Wala, Gil. Kulang tayo ng barya. Kasi puro buo pera mo eh. Kaso ina mo. Panukle, leche ka. Bumili na sinigang eh. Panukle. Oo. Brother, pasuklean mo tayo sa 7-Eleven. Sir. Sige, go. Next question. Kulang tayo ng panukle. Tangina mo talaga, Gil. Manahimik ka na kasi. Mahirap lang tayo. Ako, mahirap lang ako. Sige sir. Pero daw ba't amoy pang mayayaman ka daw sir? Ha? Yung pabango mo daw amoy mayaman daw. Hindi, tangina mo, ano lang yan. Baby cologne, ganun. Na nabibili lang sa kung saan mang iskinita. Akala ko utot mo sir. Walang ganun. Wala. Pag naamoy nyo ako, amoy lang. Johnson's baby oil. Uy! Ay, hindi, ano tayo dito? Baby cologne. Ano bang murang tapang? Bambini lang ako. Yeah, Bambini tayo, Bambini. Pero bakit ang dami mo itong bahay sir? Putang ina mo, Gil! Tang ina mo, manahimik ka na. Hindi daw siya mayaman ha? Wala akong ganun. Tinanong. Hindi kasi kapag nakikita ka sa bahay ng may bahay, tang ina mo, gago ka, maniwala sila sa'yo. Manahimik na. Wag po kayo maniniwala sa akin ha. Oo. Yeah. Wala akong maraming bahay. Nakikituloy lang ako, ganun. Kung saan lang abutan ng gabi. Putang ina mo, Gil, manahimik ka na. Tang ina mo, gago ka, naka-live tayo. Ay, naka-live. Mamaya, putang ina mo, bulin tayo ng BIR dyan. BIR, wala po siyang pera. Oo, nagtitinda lang po ako sa alsada, wala pero pa wala sa po siyang panukuli. Kasi hindi naman ako yung mayaman, yung mga customer natin yung mayaman eh. Sila yung nagbigay sa akin ng tag-1,000, tag-500. Hindi mo kasi mahilig si Sir sa Baria. Tangina mo. Tangina yun lahat eh. Walang gago na yan. Wala naniniwala na mahirap ako, putang inang yan. Alam mo yan na mahirap eh. Yung kapag ka may expectation sa iyo yung mga tao na mayaman ka. Tanginang yan. Teka nga, ano ba sinasabi ng mga tao rito? Ano ba sinasabi nyo? TikTok sir, marami. Boss Chi, ano mo? Okay, sige. Ayos, okay. O, yun. Yeah, go. Next question tayo. Sabi niya, ayan o, kalang bantay, ang balat at kapugian nyo siguro, binase sa kinis. Ang kapugian nyo daw sir, binase sa kinis ng balat. Putang inang yan. Tipo, wala Hindi, kasi kaya nga makinis yung balat. Kasi nga panggabi nga kami, hindi kami nasisikatan ng araw dito masyado. Well, paminsan-minsan pagka mamamalengke. Pero mga isang beses lang yun sa 2-3 araw, mamamalengke. O, diba? Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, go.
Okay, yun, minsan-minsan lang pag mamamalengke, masisikatan kami ng araw. Pero generally, andito talaga kami, mga bandang gabi. Kaya ako may kinis yung kutis namin kasi hindi masyado naaarawan eh. Sige, next question. Sir, dito sila naniniwalang mahirap ka. Tang-inang yan. Ano ba pag gusto nyo ipakita ko? Sir, pag pinakita mo, baka masalo sila. Ay, gago na yan. Putang ina yan. Hindi, wala pala ako ipapakita. Ganun na lang. Wala po ako maipapakita kasi tangina, mahirap lang ako. Ang kukulit nyo eh. Tangina nyo eh. Kukulit nyo. Wala nga kasi kung pera, mahirap nga lang ako eh. Mahirap lang ako. Ang kulit nyo, tangina. Titinda ka lang sa kalsada, sir, no? Oo, tindero nga lang eh. Hindi pa kayo maniwala. Nakita nyo na nga. Ano pa ba namang gusto nyo? Nakita rin kasi nila yung pula eh. Tangina mo. Tangina talaga eh. Hindi, ano yun. Nakikiupo-upo lang ako dun. Oo. Siyempre pag nakakita ka na magandang pula na sasakyan, makikiupo ka, 'di ba? Hindi naman sa akin yun eh. Tangina naman. Hindi ba sa'yo yun? Hindi nga. Yung caption ko nga nakita mo. Oo. Kahit sino kaya mag-post ng kotseng hindi kanya. Oo. Pero, putang ina, walang pera yun. Walang pera? Manahimik ka na lang. Sige. Tangina gili. Wala tayong pera, putang ina mo. Wala tayong pera. Manahimik ka. Walang bibili sa atin kapag sinabi mo may pera tayo. wala po kaming pera. Bili na kayo. Wala po kaming pera. Bili na kayo. Sinigang na baka to, masarap. Opo. Ay, hindi sinigang na taba lang pala ngayon. Ano lang po ako dito, helper. Di po ako sekretary, ha? Tangina mo. Manahimik ka. Tangina ka talaga. Tumahimik ka na. Next question na kasi. Kasi sila ayaw na tumigil eh. Ano ba kasi sabi ng mga tao dyan? Wala na, napalad na dito. Mali diba dapat yung ama Diba ni yan? Jesus? Tignan mo meron eh. Hindi kasi in-stop ko lang dyan. Okay. Next question na kasi. Sige, sir. Okay na tayo ron, mahirap lang ako. Yun na lang, ganun na lang, mahirap si Chester, walang pera, nagbebenta ng sinigang sa kanto. Yun, sa harap ng barangay. Yun, sige, mahirap. Okay. Bigyan mo na lang ako ng mahirap na tanong. Doon lang tayo. Sige, yung mahirap na tanong na lang. Ayaw nyo maniwala, ako yung mahirap eh. Di yung tanong na lang yung mahirap. Go. Mahirap ka po ba? Mahirap nga ako, putang ina, paulit-ulit. Inang kulit niya. Ang kulit ng lolo niya. Alam mo ito nakakaburat eh, no? Yung mga ibang, habang yung mga ibang influencer, tangina katakot-takot ang yaman-yamanan, tapos kine-question ng mga tao, ba't tangina wala ni ako, mas madaling paniwalaan na mahirap yung tao kaysa mayaman. Big sis kaya. Kung ano yung nakikita ng mata nyo, paniwalaan nyo na lang. Ganoon na lang tayo. Kung ano yung nakikita ng mata nyo, paniwalaan nyo na lang. Ano yung nakikita ng mata nyo? Nagtitinda kami sa kalsada. Ginagawa lang to ng mga ordinaryong taong bayan, hindi ng mga alta sosyudad. Ano ba? Sige, go, next question. Big sis kaya, ganda daw po ng sports car niyo. Ano po, tangina mo, sino ba yan? Ano, big sis seryoso ba yan? Ganda po ng sports car niyo. Tangina nyo, manahimik kayo, wala akong ganun. Ano lang yan? Nakiupo lang ako dun, ganun, papapicture lang ako. Parang networker, ganun. Papapicture lang ako. Picture lang yun, huwag kayong... Tangina kasi next question eh. Next question na Gayle. Parang tanga to eh. Tanong naman ni J. Adrian Hunatas Guban. Bro, anong update sa nabulok na karne? Umubra ba yung taba at gulay? Oo, may mga bumibili. Bale, konti na lang to nandito eh. May mga bumili ng taba lang. Inanli taba ako ba naman eh. Ang dami may gusto ng taba eh. Taba at saka gulay at saka sabaw, ganun. Wala, yung karne, pagkain na lang ng pusa, pagkain ni cheddar. Merong may pusa dun sa amin kasi. Nakita niyo yung mga manok, diba? Mga manok ng kapitbahay yun, di naman namin yun eh. Sama mo na daw sa vlog si Cheddar. Oo, sama ko sa vlog si Cheddar. Yung meron din kasing as much as may mga bumibisitang manok doon sa gilid, na yun yung pinapakain ko ngayon sa kanila, yung mga totong-totong, gano'n, kapag kami sobrang kanin, sa kanila din pinapakain pag napanis. Pag hindi napanis, syempre kami kumakain, sinasangag namin. Pero pagka napanis, di pinapakain namin doon sa mga manok sa labas, diba? Tapos may bumibisitang pusa sa bahay, kulay orange. Tangina, sobrang lambing ng pusa. Tapos ito pa bad trip doon sa pusa na yun. Yung pag naglakad siya ron sa garahe, mula ron sa garahe, dire-diretso sa loob ng bahay, dire-diretso sa kwarto, putang inang pusa na yan. Pilingero. Oo, pilingero. Kanya daw yung bahay. Tapos pag hindi mo siya pinapasok, talagang pagpipilitan niya talagang pumasok. Oo, bubuksan niya yung pinto, tapos magmingiyaw sa'yo maghapon. Tapos may schedule siya. Alas 5 lang siya ng hapon dumarating. Meron pala 7. Dalawa schedule niya. Tsaka pag-uwi natin. Oo, yun yung schedule niya pala. Alas 5 ng hapon, pag hindi siya dumating na alas 5, darating alas 7 ng gabi. Oo, ganun yung schedule ng pusa na yun eh. So buong maghapon, pag may araw pa, wala siya. Di mo magagilap yan kahit wish-wishin mo. Di mo siya magagilap kung nasan man siya.
Siguro nasa bahay ng iba, ganun. Parang ano. Schedule mo siya sa kabilang bahay. Oo, ganun. Ang lalaki kasi yung pusa na yun eh. So, may ibang pamilya siya eh. Oo, may ibang pamilya yung pusa na yun. Ito story ni Chad. Tapos mula alas 5 hanggang alas 7, dadating yan sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. So, pagdating niya ngayon, magingyaw na yan. Tapos hindi siya titigil hanggang di mo siya binibigyan pagkain. Tapos pag binigyan mo ng pagkain, kakalong na sa'yo. Tapos papahimas na, gano'n. Tapos kikis-kiss niya ngayon yung ulo niya sa'yo, gano'n. So, nakakatuwa talagang pusa, kulay orange. Ang ganda-ganda rin ng itsura niya. Tapos ang macho-macho, laki ng ulo, gano'n. Tapos, alam mo yun, ang gandang pusa talaga. Bumibisita siya sa amin. Tapos ano yung community cat? Pusa ng lahat ng tao yun dun. Kasi tinatanong ko rin sa kabila, doon lang daw yung gala-gala, pero minsan papasok din daw sa bahay nila. Sabi ko, lecheng pusa to, hindi lang tayo pinapasukan ng bahay. Lahat ng bahay pala pinapasukan ng pusa na yun. So community cat pala siya. Nasanay siya, pag nakita ng pinto, papasok siya sa mga pinto, tapos pepuwersa niya yung sarili niya para makapasok siya. Pag hindi siya nakapasok, dinudunggol niya yung pinto, tapos may ngiyaw-ngiyaw. Gandang pusa. Okay, go, next question. Dito, watching from Illinois daw po siya, sir. Ano dong brand dong kulay pulang kotse mo? Wag na putang ina niyo. Wala nga akong pulang kotse. Wala ako nun. Ganun na lang. Wala akong kotse. Ang meron ako, isang pirasong bulok na motor. At pulang scooter. Ayun, yun nga yung bulok na motor, yung pulang scooter. Yun din yung bulok na motor eh. Yung bulok na motor na pulang scooter at saka itong sidecar. Yan, car. Ayun, si car. Jim Rupert Masinsin. Ay. Next question, sir, watching from Brother. Rockford, Illinois. Anong year model ang pulang kotse mo? Putang ina nyo, ang kulit nyo. Ang kulit nyo, hindi nga akin yun eh. Ano lang ako ron, picture, video lang. Parang networker. Sige po. Ang inang yan. Sige po. Hindi lahat na nakikita nyo sa internet, totoo. Kukulit nyo naman eh. Tanginang yan. Hindi na tanong kasi. Para di ko babasahin. Sige, next question. Wala ako nun. Wala po ako nun. Di ako mayaman, mahirap lang ako. Nagtitinda lang kami sa harap ng barangay ng sinigang na taba. Sinigang na anli taba. Yan. Yun yung binibenta namin yan. Sinigang na anli taba. Bili po kayo. Mahirap lang po kami. Bili po kayo. Bili po kayo. Ah. Pero ang bili po kasi yun, sir. Nagtitinda ka po ng sinigang na baka pero may sekretary ka na. Tangina mo, hindi. Wala mang empleyado. Tangina. Helper, Gail. Helper ka. Helper. Sige po. Helper po ako. So, bili na po kayo ng sinigang na baka. Walang secretary. Wala. Sige po. Helper. Helper daw Helper. Anong tawag? Secretary. Putang ina mo. Naglag tuloy, sir. Naglagi cellphone. Kasi, Leche ka talaga. Kahit kailan sa'yo, ewan ko pala. Yan, tingnan mo na. Natuluyan, boy. Nasira. Gago ka na bali. Kaya mo naman daw bumili ng bago, sir. Siyempre, 50 pesos lang to sa Shopee eh. Hindi ko namin nakita ko maganda ng stand doon. Tangina mo, manahimik ka na kasi. Tangina to, sige Ito, lang, sir. ingay mo eh. Ayan. Wala na, sira na. Oh. Sira na, Wala na, bali na. Oh. Sorry po. Ganyan mo na lang, tapos hawakan mo to. Yan. Para, wag ka masyado malikot kasi. May isa pa Para naman, ano? pakuha ako ng isang stand. Mayroon doon, sa nasok. Oo, meron pa pala. Yung monopod. Monopod. Ayan. Okay. Wala yun, Bili na wala. kayo, Ayun, mahirap lang sarap. kami. Bili na po kayo, mahirap lang po kami. Bili na kayo sinigang. Punta kayo dito, bili kayo sinigang. Mahirap lang kami, naghahanap buhay lang kami ng arawan para may makain kami. Ayan. Ito, sir, proof lang po na hindi po ako gumagawa. Ayan po, comment po yan. Ano sabi? Nakita kita noong bumobomba ka pa, boss. Putang inang yan. Gago na yan. Tang ina talaga. Ang hirap kasing patunayan kapag kami nakakakita. Alam mo yung ang hirap patunayan na mahirap ka pag kami nakakakita sa yung may na Ito, may sir, na next, Al, with heart. Hindi, alam ko yung nakita niyan, binobombahan ko. Ito yun. Ito ba yan? Oo, yung cart yun. Tingnan mo, wala siya sinabi ko ano, 'di ba? Nakita niyo ako bumobomba ako ng cart. So, ayan. brum gano'n. Ito, sir, Al with heart. Oh, sige. Na kinoment. Oh, sige. Idol, may picture po ako with you. May sports car po kayo. Putang inang yan. Wala na. Tang inang yan. Manahimik na kasi kayo. Wala akong sasakyan na maganda. Mahirap lang ako. Wala kayong picture. Wala kayong proof ng kahit na anong mayaman si Chester. Mahirap lang si Chester. Nagtitinda lang ako ng sinigang sa kanto. Wala yan. Tang ina. Hindi po totoo yan. Huwag po kayo maniniwala. Wala. Eme.
Tangina mo, manahimik ka. Bumasa ka ng matinong tanong, Gil. Gaga to. Tangina mo. Nag-ano tayo, tumutulong tayo sa kapwa-tao. Para sa kapatao. Oo, hindi yung live. Pero ito, kailangan natin to para pag nakabenta tayo, tuloy-tuloy yung pambili natin ng load para sa internet. Para may pera tayo. Diba? Kasi ginagawa ko nga to kasi hanap buhay nga natin to eh. Okay po. Kakainis eh, tanginang to. Sige po. Gago na yan. Huwag na kayo mag-comment para di ko babasahin. Hindi, mag-comment kayo ng tanong. Yung tanong na maayos. Putang ina. Wala naman kasing pakinabang sa inyo kung may pera ba ako. Wala eh. Doon tayo sa mga may pakinabang sa inyo. Ganun na lang. Walang pakinabang sa inyo kung may pera ako. Good evening, brother. Hello. Walang pakinabang sa inyo kung may pera ako. Wala. Doon tayo sa pakikinabangan ninyo. Mas yung tanong ninyo may kinalaman sa buhay ninyo. Ganun. Yun. Yung mga yan, wala. Chismis lang yan. Walang hindi totoo yan, walang katotohanan lahat yan. Basta ako nagtitinda lang sa kanto. Nakita nyo nga, di ba, basurero nga ako. Basurero tayo eh. Tangina. Tindero tayo eh. Retired Promoted na tayo. Tayong tindero na tayo ngayon sa kanto. Welcome, brother. Good evening. Good evening. Tama? Bangon Pilipinas, sabay na. Yes. Ito lang. Oh, sige, go. Next question. Ayan po, tanong po. Ito, question na tagat po. Okay, sige. Good. Alexis Beludo. It's about time. Ang kukulit nyo. Ungkat kayo ng ungkat eh. Anong masasabi mo sa ayos na kalsada tapos sisirain ulit at aayusin? Takin. Meron ako isang politikong narinig na anong tawag ito? Nag-try magpaliwanag niyan. Ano daw ikayan? Tawag ito? Preventive measure. Bago pa daw masira, yung mga ilalim daw, no, may mga crack na, ganon. Kaya inaayos na kagad nila bago pa masira. Tangina. Naniniwala po kami sa inyo. Ang galing-galing nyo po. Tangina talaga mga tao to eh. Akala sa Pilipinas, uto-uto ang puta. Ewan ko sa inyo. Alam nyo naman eh. Tangina, ang daming ganyang politiko para lang mailabas yung pera ng taong bayan eh. Gagawa ng paraan. Alam nyo na yan. Katulad po lang sa... Ay, alam ko na. Ganito na lang gawin mo para di ka mahirapan na chop-chop ng chop-chop. Lagay mo na lang dito lahat. Kasi wala naman ang pinagkaiba yan eh. Laman at saka taba. Taba lang lahat yan. Sir, baka po puro sa buong na lang madampot kasi medyo mahirap po takutin yung taba. Hindi, pag ginano mo, yung taba lagi lumulutang sa ibabaw ang taba. Ang taba lagi lumulutang sa ibabaw. Sinigang na taba lang naman tayo today kasi wala tayong karne. Sarap no? Sarap ng buhay. Sarap ng buhay natin, no? Pagka mahirap ka kasi talaga, tapos alam mo, nakakain ka 3 beses sa isang araw, ibobong kasi bago ng ulo mo, tapos may damit ka, pedanament, diba? Tapos may pangkain ka. Maligaya tayo ron. Tanong po ito ni Garam. Sabi niya, boss, nakita ko po sa isang video niyo po, nung nag-video po kayo ng bulok na motor, may magandang bahay sa likod. Kanino po kaya yun? Walang ganon. Mahirap nga lang ako, sa kapitbahay yun. Tanginang yan. Gago na yan. Alam mo, habang yung iba sa social media nagpapanggap na mayaman tapos wala naniniwala mayaman sila. Ako naman, mahirap. Walang naniniwalang mahirap ako. Tanginang yan. Ba't ayaw nyo maniwala? Mahirap nga lang yan. Nagtitinda nga lang kami sa kalsada eh. Ang kukulit nyo eh. Sumabay na kayo, Pilipinas. Pilipinas, sumabay na kayo. Yes, gumagawa tayo 1 million. Kasi wala tayong pera. Siyempre, di ba, hindi naman ako marunong gumawa ng 1 million. Kaya nga, to pinapakita ko nga sa inyo. Trial and error to, baka sakaling maka 1 million tayo. Wala akong malay dyan. Hindi ko alam yan, paano yan. Yun ang sagot ko ron. Ingat kayo, bye-bye. Walay Usa, sabi niya, poor man with a rich mindset na lang daw. Ayan, yan, pwede. Pwede. Meron nga roong nasumpungan na isang pantas na dukha at iniligtas ng kanyang karunungan at ang bayan, ngunit walang umalala sa kanya. Yun. Okay na ako dyan. Sige. Poor man with a rich mindset. Pwede rin ako. Ganda rin. Ha? Pwede po bang puro lang rich? Rich man with a poor mindset? Ayoko nun. Rich man with a rich mindset. Rich man with a rich mindset po. Pwede pong galit na rich. Pwede naman, pero hindi ako yun. Okay po. Doon tayo sa poor man with a rich mindset. Yun. Sabi to ni Rem Sweet, sir, matino daw yung kalsada, sisirain ulit, tapos pag naayos, hindi matino. Takira. Alam mo, malupit niyan. Matino yung kalsada, sisirain, tapos pababayaan ng sira.
nakagulo. Buti nga kung aayusin pa eh. Hindi, tetenga na lang yan. Matino yung kalsada, sisirain tapos itetenga. Mga 2 taon yan bago maayos. Tanginang yan. Ganun nangyari sa sa ilang parte dati ng C6 eh. And sa bagay, hindi. Yung C6 pala, parang nagsimula yata talaga yun. Sira na talaga yung kalsada. May parte dati ng C5 na ayos yung kalsada. Tangina, burta-burta ako nun. Pupunta ako sa McKinley nun. Doon ako empleyado pa ako nun. Nagtatrabaho ako sa McKinley. Tapos, isang parte ng C5 sa may bandang, alam mo yung mula C5, diba? Pakanan ng market. Meron yung kalsada, puta, ang ganda ng kalsada ron, sobrang smooth, naka-aspalto pa. Tapos hindi ko alam kung anong trip nila, puta, binakbak yung kalsada. Winasak talaga nila yung kalsada, tapos ang tagal bago naayos. Tapos pagkatapos nilang ayusin, nilagyan nila ng semento. Tapos hindi na nilagyan ulit ng aspalto. Ang putang ina mong semento, bako. Tangina, burat ako ron eh. Alam mo yung gandang-ganda ako ron sa kalsada na yun. Ang kinis-kinis ng parte na yun ng C5. Talagang tuntua talaga ako pag nagmamaneho ako ron. Nakangiti ako lagi. Kasi, syempre, mahirap lang tayo, di ba? So, nakabulok na motor lang tayo. So, syempre, medyo, alam mo yun, di ba? Pero yung takbo, smooth yung takbo. Ang sarap ng takbo dun. So dahil nga makinis nga yung kalsada, ang sarap ngayon ng takbo, 'di ba? Tapos noon binakbak nila yung kalsada, ang putang ina, tindi ng traffic. Inabot ng halos 1 taon bago naayos 'yun. Tapos ito ang burot na burot ako. Nung maayos ngayon nila, sinimento nila yung kalsada, hindi na uli inaspalto. So ngayon yung pagkakasimento, alun-alun. Sir, just pa-check nga po kung kasi naglo-loading ka. Ha? Okay naman dito eh. Nakita ko gumagana. Sa live po na. Ha? Live nang? Live mo po. Teka nga, check nga natin. Gumagana ba ako sa Facebook? Teka, alam ko na. Para hindi mag-loading. Dali lang. Dali lang mabilis lang to. Ko lang, i-ayos ko lang. Wala naman yata. Ayos na yata. Okay, okay, tuloy-tuloy na. Atay wala ng internet. Ikaw yung wala ng internet? Opo. Okay. O di Connect ka sa akin. Okay, connect ka muna sa akin Hotspot muna natin Yan. Oy. Okay. Okay, yan. Okay na. Ayos na. Sige lang, connect ka lang sa akin. Ayos na ba? Hindi ko pa makita yung mo. Yan. Sabi ko sa'yo, mahirap lang tayo eh. Ano, cellphone? Opo. Pwede ba mo ako? Sige lang. Sir, di po ako makakonect sa internet. Bakit? Unable to connect ako. Bakit? Scan na lang. Dali lang, mabilis lang to. Ayos ko lang sandali yung Scan. Asan scan? Punta ka sa hotspot, sir. Hotspot. Then resume broadcast. Okay. I'm back, everybody. I'm back. Sige, tuloy-tuloy tayo. Yeah. Okay. Tanong po ito ni Remspeed, sir. Brother, hindi ko pa natanong sa'yo to, yung nasa Bible na bawal ang pagkain ng Bible, ng baboy. Sorry. Sorry po. Aray ko. Anong tawag? Bawal ang pagkain ng Bible? Aray ko po. Ay nako. Oh, yan yung nasa Levitico Kapitulo 11. 11:3 yata kung di nagkakamali. Okay ako. Tignan ko muna. Okay naman eh. Ang problema eh. Bakit ano pa may problema ba dyan sa'yo? Ay, nagwawalang. Ano nangyari? Tignan mo nga, hindi. Check mo sa cellphone mo kung okay yung live ko. Check mo muna sandali sa cellphone mo. Putang ina yan. Lahat lang kayo. Check mo sa cellphone mo kung okay yung live ko. Ay, okay na po. Okay na ulit? Okay na ulit. Okay. Okay na daw. Ayos na daw. Okay, sige. Anong... Ulit yung tanong. Sige. Ayan, Remspeed. Brother. Wait lang, sir. Sorry na, sir. Bawal pa talaga kainin ni Bible. Okay. Pero alam mo ba, mayroong isang gano'n sa Biblia. Binigay sa kanya isang aklat, tapos sinabi kainin mo. Seryoso? Ano yan? Revelation. Alam mo, binigay yung aklat, sinabi kainin mo. Matamis sa dila, mapait sa tiyan.
ulit po tayo sa Okay, papakain niya yung sa'yo yung Bible. Kay Remsky. Ah. Brother, hindi ko pa natatanong sa'yo to. Yung nasa Bible na bawal ang pagkain ng baboy, anong masasabi mo to? Merong binabanggit sa bagong tipan kasi na ang sabi, syempre ito bagong tipan ito, hindi ito Quran, hindi rin ito Judaismo, diba? Kristyanismo ito. Merong isang pagkakataon, kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga apostol yun mawawalan na siya ng malay dahil sa sobrang gutom kasi nga hindi siya kumakain ng mga bagay na bawal Tapos pinakita sa kanya sa isang pangitain lahat ngayon ng mga karumal-dumal na hayop nasa isang kumot. Tapos ang sabi sa kanya, wag mong ipalagay na marumi ang nilinis, something to that effect. Tapos ang sabi Sinigang na baka. Sinigang na baka. Ang sabi, magpatay ka at ikaw ay kumain. Yun yung sabi. So, bahala ka na ngayon kung ano interpretation mo. Magpatay ka at ikaw ay kumain. Sige, next question. Lahat ng sobra. Ayan. Lahat ng sobra masama. Huwag nga lang sobra. Pero hindi yun applicable kung bawal pa rin yun sa panahon natin ngayon Tanong naman po ito ni JM's Market. Brother, anong masasabi mo na may tatakbong obispo sa Davao bilang isang mayor ngayong election? Hindi naman nakataka-taka yun. Tataka pa ba kayo doon Matagal naman ang pinakakialaman ng mga political, religious leaders ang politika Ano pa naman bago sa inyo doon? Tataka pa ba kayo doon? Di ba? For the longest time, mga religious leaders tumatakbo sa politika di ba? So ako personal, hindi na ako nagtataka ron. Tataka pa ba kayo doon? Ako hindi na Kasi dami ng mga religious leaders na kumandidato in the past di ba? Di Villanueva, naalala mo yun, di ba? Tapos parang si Daniel Razon under Batas Party List. Tapos marami. Hindi naman ako nakakapagtaka yun kasi personal preference nila yun Ako gusto mo rin ng diretso, mas okay pa nga yung mga ganyan religious leaders At least kahit pa paano may alam sila sa ginagawa nila Kesa ron sa mga kesa dun sa mga walang malay talaga tapos kumakampanya dahil lang sikat. Mas okay na sa akin religious leaders. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan, tanong ni Raymond Amigos Marag, basahin ko na kasi napaflood na. Ano pong nakasulat sa Biblia o sa Quran kung bakit hindi lubusang mapag-isa ang paniniwala, paninindigan, perspektibo at iba pang aspekto ng pag-iisip ng bawat tao? Kasi iba-iba ang interes. 'Di ba? Tapos bawat tao. Okay, so sige, sa bawat tao 30:19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi sa iyo sa araw na 'yon. Na aking nilagay sa harap mo ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Meron kasi tayong free will May mga tao na ang gusto mali. May mga tao ang gusto naman tama. Ngayon, sa pamimili ng mga mali at sa pamimili ng mga tama, ang dami pang variation yan. So, hindi mo talaga mapapag-isa paniniwala ng bawat tao. Bakit? Kasi sobrang daming variation There's just too many options to choose from. Yun ang sagot ko ron. Kaya tatanong mo naman sa akin, bakit ang mga religion hindi mapagsama-sama? Kasi, may mga tao kasi, iba-iba ng intensyon. Doon nagkakaproblema sa mga intensyon. May mga iba pinangangaral si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. May mga iba naman ipinangangaral si Kristo dahil sa pagkakabaha-bahagi. May mga iba naman pinangangaral si Kristo dahil sa pera. May mga iba pinangangaral naman si Kristo dahil sa mabuting kalooban. Yun ang sagot ko ron. In general, ang dahilan kung bakit maraming Brother, hello! Good morning! So, ang dahilan kung bakit marami masyadong nangangaral ng iba-ibang mga religion kasi iba-iba kasi ang intensyon ng mga tao. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Retzel Idrians. Boss Chi, anong masasabi nyo sa Dead Sea Scroll? Bakit hindi po siya naisama sa Biblia? Naisama naman. Naisama yung Dead Sea Scroll sa Biblia. Ang isa sa mga parte ng Dead Sea Scroll, yung libro ni Juan. I-check ninyo, ang isa sa mga parte ng Dead Sea Scroll, yung libro ni Juan. Ngayon dun sa libro ni Juan, ngayon naman nandyan naman sa Biblia So yun ang masasabi ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni The President. Pre, naniniwala ka ba na mas kawawa ang mga kabataan ngayon sa future nila compare sa mga millennials? Oo. Kasi yung mga millennials kasi
medyo sablay na sa pagpapalaki ng mga panahon ngayon, ng mga bagong lahing lumitaw ngayon. Kung di nyo napapansin, yung lahi ngayon, yung bagong bagong mga kabataan ngayon, yung mga dating mga mahihirap, naalala ko pa yung panahon ng upbringing ng mga magulang doon sa mga kabataang mahihirap pinapalaki sa prinsipyo. Ngayon yung dahilan kung bakit mahihirap yung maraming mga mahihirap, hindi na dahil sa prinsipyo. Wala, pinababayaan na lang yung bata. Ganon, walang tinuturo yung mga magulang. Walang tinuturo. Dati kasi prinsipyo. Bakit mahirap? Kasi yung iba, kaya mahirap kasi dahil sa prinsipyo. Hindi baling magdildil sila ng asin basta hindi sila gagawa ng masama. Ngayon, hindi na dahil sa ganon Dahil na lang sa level of entitlement o dahil sa kawalan ng pagtuturo ng mga magulang sa mga anak. 10 pesos. Yun ang napansin ko sa mahabang panahon na ako buhay. Napansin ko yung mga kabataan ngayon, hindi na halos tinuturuan ng mga magulang nila. Paano hindi tinuturuan? Bakit hindi tinuturuan? Kasi yung mga magulang nila mismo na sobra na sa kaka-cellphone Tapos nandyan pa ngayon, nabuhay pa ngayon yung konsepto na hindi ko mahayaan yung pinagdaanan ko pagdaanan din ng anak ko. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ito ni Sad Boy. Anong masasabi mo na tatakbo ng presidente si Robin Padilla? Hindi rin naman mananalo. Hindi rin mananalo si Robin Padilla. I don't think mananalo siya. Siyempre, di ba, optimistically, mananalo. Pero, I will say, sa pagka-senador, oo, ayos. Pero sa pagka-presidente, maliban na siguro may gawin siyang malupit na marketing stunt, medyo malaki duda ko na uusad yun. Kasi kahit sino naman, di ba, tama si Diwata nga, di ba, kumakampanya. Kahit sino, sa lower, kahit national position pa yan, yung lower parts ng national position, kahit paano medyo may porsyento pa. Pero dun sa, kaisa-isang upuan ng pagiging presidente ng bansa, mahirap yun, mahirap. Kailangan mong mag-demonstrate ng hindi birong tindi ng talino at hindi birong tindi ng credibility para doon. Yun ang sagot ko ron. Manghuhula lang ako, syempre. Kasi at the end of the day, magsasabi pa rin naman yan, taong bayan. Magsasabi pa rin yan, taong bayan. Doon sa isang parte ng hearing na si Robin Padilla binibring up kung ano daw ang gagawin pagka halimbawa ang asawa mo ayaw pumayag na makipagsiping sa'yo. 'Di ba? Kasi merong urge, 'di ba? Ang laking sablay nun sumablay siya ng gusto ron So syempre nagbabase lang ako naman sa isa o dalawang mga maliliit na bagay na alam ng regular na at ordinaryong taong bayan. Kasi at the end of the day, magdidesisyon pa rin dyan mga ordinaryong taong bayan So ako, palagay ko, hindi pa sapat yung mga bagay na ingay sa social media o sa mainstream media tungkol kay Robin Padilla para maboto siya na presidente. Maliban na lang, gagawa sila ng mga malulupit na stunt, siguro, marketing stunt. Gagawa sila ng mga malulupit na propaganda. Yun ang masasabi ko ron. Sige, next question. Tanong po ito ni Andres. Hello, boss. May anak na po ako, boss. Kaso po, ikahus pa rin po ako sa sex at hindi ko po makuha yung gusto kong makuha sa asawa ko. Ano pong gagawin ko? Galingan mo. Kasi kung halimbawa lalaki ka, ikahus ka sa sex, ang isa sa mga pinakadahilan yan kasi walang, I will say, emotional security yung babae. Kailangan kasi yung babae, mailagay mo siya sa play mode para regular yung sex life niya, diba? Ngayon, pag hindi nakalagay sa play mode at naka-survival mode, mahihirapan ka talaga dyan. So isipin mo ngayon kung ano yung mga struggles ng asawa mo, ialis mo ngayon sa kanya yung mga struggles na yun. Tignan mo, mapupunta sa play mode yan. Pag naka-play mode ngayon siya at naka-abandoned mode, nandun siya ngayon sa posisyon na gugustuhin niya na because of I will say natural instinct ng mga babae na mag-propagate kapag masarap ang buhay. Yun ang masasabi ko ron sa parte na yun. Sige, next question. Tanong po ni Retzel Eldriats. Boss G, ano po bang magiging katapusan ng mundo? Yung pagsabog ba ng araw o ang paghuhukom ng Diyos? I think yung pinakadulo yung paghuhukom. Pero yung tungkol sa pagsabog ng araw, hindi ako sigurado kasi ang sabi ng mga scientifico, it will take billions of years pa Pero sa dami ng mga sigalot ng iba't ibang mga bansa, palagay mo ba hindi pa masyado pa bang malayo yun, palagay mo? Isipin mo na lang yung konsepto, yung nuclear weapon lang diba? Na imagine mo yung konsepto na isang siraulo lang yung magpalipad ng nuclear weapon papunta sa kabilang bansa, buong mundo sasambulat. Sabihin mo, hindi naman bakit? Kasi isang pirasong nuclear weapon lang naman yun Oo nga, isang pirasong nuclear weapon lang yun. Pero ang nagde-deter sa bawat bansa, kasi tingnan mo, pagka intercontinental ballistic missile at masyadong marami yung pinalipad, hindi mo na kayang harangin yan.
Ano ngayon na nagde-deter para sa mga bansa para hindi gamitin yung nuclear weapon? Yung kabilang bansa may nuclear weapon din. Pare-parehas lang naman na tayo mga bansa na hindi natin kayang harangin yung mga nuclear weapon ng bawat isa eh. 'Di ba? Ang nagde-deter na lang sa atin para hindi magpalipad yung kung anumang bansa o tayo kung saan mang bansa magpalipad sa kabilang bansa, dahil yung kabilang bansa na yun o yung mga karatig bansa na mga kaalyado nun, kaya ding magpalipad papunta sa iyo. Magkaroon lang ng isang maling gising. Yun nga sinasabi nila sa Amerika magkaroon lang ng maling gising yung presidente, puta, nuclear war na tayo eh. Hindi ko alam kung ano magiging ending, pero ang sabi kasi sa Biblia, merong araw na ipaghuhukom ng Diyos ang mga tao. So, yun ang palagay ko magiging ending nung part na yun. Kasi pagkatapos nung paghuhukom, ganito, huwag niyong pupunuin ng gusto kasi tumatapon. Konti lang, as in, sakto lang na kahit paano, pag nakatagilid, okay lang. Kasi pwede naman sila humingi ulit ng bagong sabaw. Only taba tayo ngayon. Special offer to today. Only taba tayo, tapos 100 pesos lang. Yun. Ultimately, palagay ko, yung paghuhukom pinakadulo. Pero yung tungkol sa pagsabog ng araw, ang tagal pa nun. Pero meron kasi nakasulat sa Biblia na yung yung dulong magiging susupukin. Umulan ng apoy mula sa langit eh. Yun. Apoy na daw yung tatapos eh. Hindi ko alam kung galing ba sa araw yun o kung saan man galing yun. Siyempre, manghuhula lang tayo pare-parehas. Di ba? Pero hindi naman kasi sinabi sa Biblia specifically, dahil sa araw, sasabog ang araw. Wala akong nabasang ganun sa Biblia na sasabog ang araw specifically para sunugin ng mga tao, di ba? Basta ang nabasa ko, merong apoy na bababa galing sa langit. Yun ang nabasa ko. Next question. Tanong po ni Albert Barbal. Boss, ka nasabi mo last time na masama kang tao. Bakit? Ilan na ba ang body count mo? Syempre hindi na ako magdi-disclose, di ba? Too much na yun. Kasi gaya nga na sabi ni Alice Guo, di ba? Sabi ni Alice Guo, I reserve my right to self-incrimination. I invoke my right to self-incrimination. Diba? Alam mo, be careful of your friends and make use of your enemies. 48 laws of power. Diba? Be careful of your friends and make use of your enemies. Ba't naman ilalaglag ko sarili ko? Simple lang naman diba? Tago mo lahat ng sekreto mo. May mga tao na maluwang ang bunganga sa paglalaglag ng sarili nila diba? Ganun ka simple yun. Sa akin, simple lang naman ang konsepto Maintindihan mo na masamang tao ako na nagbabagong buhay. Ganun na lang. Pero para ibigay ko pa sa'yo detalye, hindi naman tayo close Diba? Sige, next question. Tanong naman po ito ni Mark Eusebio. Totoo ba ang taba ng baka is good cholesterol kaysa sa taba ng baboy? Hindi yung taba ng baka. Yung bone marrow. Yung bone marrow ang good cholesterol. Ang may sabi nun, hindi ako. Ang may sabi nun, si Doc Atoy. Yun. Yung taba ng baka, syempre may LDL yan, di ba? Pero yung yung bone marrow, ang sabi daw, good cholesterol. Yun ang sagot ko ron. Yun nga lang, mag-ingat ka nga lang kasi, good cholesterol nga yan, nilantakan mo naman ang gusto. Ngayon, may gout ka. Mataas sa uric acid nun Hindi ka high blood din, pero may gout ka. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni RJ Blanco. Okay lang, sir. Ayos lang, yun lang. Idol, the J. Chester official, are you in favor in federalism and why? Alam mo ganito, masyadong mahabang usapin yan tungkol sa federalism, di ba? Sa akin, in general, unahin muna nating ayusin yung sistema ng mga taong nakaupo dyan. Diba? Yun muna. Kasi kahit ano pang klaseng gobyerno, federalism man yan, o republika, bla bla, kahit komunismo pa yan nakalagay dyan, kahit ano pang klase ng gobyerno meron tayo, pag puta puro kurap yung mga nandyan, wala pa rin tayong pag-asa. That's right. Hindi pa rin uuusad. Unahin muna nating ayusing mapalitan muna ng mga matitinong tao yung mga siraulong nakaupo dyan. Yun muna unahin natin. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, tatakbo ko sa puso at isip ng mga tao. Para ipakita sa inyo na hindi na kailangan pumulitika para gumawa ng mabuti sa kapwa-tao. Sige, next question. Tanong po ni Juan Marcus. Yeah. Bro, sino ang gaganap sa mga huling araw? Paano gaganap ng ano? Gaganap. Sino ang gaganap ng mga huling araw? Hindi ko alam kung ano tinutukoy mo specifically. Kasi pag sinabi mong gaganap, ibig sabihin yan, role-playing. Parang ganun ang dating di ba? Yung magsasakatuparan ng mga huling araw.
Ang sabi sa Biblia, sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Ang mga tao magiging maibigin sa sarili, magiging maibigin sa salapi, mayayabang. If you look at the broader perspective ng mga yung demographics ngayon ng mga tao, nakikita mo yumayabang ang mga tao eh. Social media influencers mo pa lang, anyayabang na eh. Pakita ng pera, ginaganon-ganon pa rito na parang kala mo telepono. 'Di ba? Hine-hello pa nila yung pera, bundle ng pera. Na para bang pera lang ang pinaka-importante at pag marami kang pera, ikaw pinaka-importanteng tao sa mundo. Ganun ngayon eh, mayayabang ang mga tao ngayon eh. So ngayon, tatanong mo sa akin kung sino gaganap, tayo. Edi tayo, kung naniniwala ka na nasa mga huling araw na tayo, edi tayo ngayon yung gumaganap ng mga bagay na nasa huling araw. Yun ang sagot ko ron. Next question. Yung siya question pero sabi ni Rems Fit, good fat ang taba ng baka. Good fat ba? O yun. Ni Rems Fit. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, yung bone marrow. Kasi yun yung sabi ni Doc Atoy eh. Pero yung tungkol sa taba ng baka, ang alam ko, litid at saka bone marrow. Pero specifically, yung tabang buhay na dilaw, hindi ko alam. Yun ang sagot ko ron. Sabi po na hindi ko maintindihan ang pangalan. Boss, anong masasabi mo sa kasabihan ng mga tao na mas pipiliin na lang magjakol kaysa pilitin ang kastahin ng iba? Oo, kasi pagka namilit ka, rape yun eh. Basta mas okay talaga magjakol ka na lang. Oo. Basta wag mo lang akong pagjajakulan. Siya na. Kakain lang kami Mas okay na yun. Diba? Oo. Okay, yun, mas okay na yun. Kasi pag namilit ka, rape ang tawag doon. Yun ang sagot ko rin. Kasi yun, sir, di ba, sir? Tama. Ayan, tanong naman po ni Market. Market. Okay, sorry. Na-stuck kasi ako kanina eh. Alam mo, na-stuck sa isip ko kanina yung tangina C5 kasi. Binakbak nila yung C5 eh. Kasi lagi akong dumadaan doon sa C5 eh. Tapos naalala ko yung C5 dati nung naka-aspalto pa. Ang sarap daanan nun, grabe. Payapa yung lugar na yun, lalo na mga bandang, dadaan ka doon linggo, tapos alas 6, alas 7 ng umaga. Wala kang ka-traffic. Hayahay. Tapos, aspaltado pa yung buong kalsada. Tapos, puto, binakbak nila yung kalsada. Doon sa may bandang market. Yung papunta nung Irampahan, papunta market. Binakbak nila yung kalsada. Ang tagal bago na ayos yun. Tangina, katakot-takot na traffic yun. Tapos nung inayos na nila, naglagay na sila ng tawag dito? Ng ordinaryong semento. Tapos yung sementong ginawa nila, alon na alon. Tangina, nakakaburat. Alon na alon yung ginawa nila. Okay naman dati. Wala namang basag yung aspalto dati. Ewan ko kung anong trip ninyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay, next question. Ayan nga, tanong ni Market. Boss Chi, idol kita. Pero tanong ko lang po, paano po ba maiiwasan ng paglo-lo tuwing gabi? Di maglo-lo ka tuwing umaga. Maglo-lo tayo tuwing umaga. Alam mo, ganito. I don't think it's too bad. Lahat lang ng sobra masama. Ganun lang. Lahat ng sobra masama. Local quiz. Ganun lang, lahat ng sobra masama. I don't think it's too bad kasi inilagay naman talaga ng Diyos sa tao yung libog sa katawan para for procreation to happen. Nagkakaproblema lang naman pag umaabuso ka na eh. So wag mo lang sosobrahan. Everything too much is bad. Lahat ng sobra masama. Yun ang sagot ko ron. Wag mo lang sosobrahan. Lalo na, ito pala, Pilipinas, mag-ingat kayo sa porn. Kasi, sometime in the past, nakala ng mga tao, pagka porn ang usapan, hindi, wala ikang problema yan, bakit nanonood lang naman eh. Wala ikang sakit na nakukuha sa panonood lang. Hindi, may sakit na ngayon na nakukuha pala sa panonood. Ang tawag nila, porn-induced erectile dysfunction. Porn-induced erectile dysfunction. Ang konsepto nun, ayaw mo nang sumiping sa totoong babae, gusto mo puro porn ka na lang, nagbabati ka na lang. Ayaw mo na ng totoong sex. Yung madalas tinatarget yung mga sinasabi natin may kleptomaniac, yung mga ganun. Hindi, ang kleptomaniac gusto magnakaw eh. Sige, next question. Tanong po ni Burwat. Diba po sabi po nila masamang pumatay? So, ibig sabihin masama rin pumatay na Animal suggestion. Hindi tao yung sinasabi, wag kang papatay. Wag kang mangangalo niya. Pag sinabing wag kang mangangalo niya, wag kang mangangalo niya ng ipis. Tangina naman, 'di ba? Tao yung tinutukoy doon. Kaya nga sinabi, wag ka papatay, wag kang mangangalo niya, wag kang magnanakaw. Ninakawan mo yung ipis? Nanakawan mo doon itlog niya. Maglolo ka. Ewan ko sa inyo. Ang dami nang natawa tuloy sa'yo.
Ayo, tangina kasi. Ayo, tewa, kapilosopihan ninyo. Akala nyo, kayo lang may kaya niyan, ha? Hindi, naglolo din ako. Ayos na tayo dyan. Alright. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Francis Garcia Miranda. Mm. Bro, what if manalo sina Diwata at Trosmar sa pagkakandidato? Ano magiging opinion mo? Si Diwata malabong manalo. Kasi pang-apat na upuan eh. 'Di ba? Yung kinakampanya ni Diwata na kung saan nandun yung pangampanya niya dun sa sa party list. Pang-apat na upuan eh, hanggang 3 lang naman ang umuupo diyan eh. Ang tanong, sino ngayon yun? Sino yung 3? Sino yung una? 'Di ba? Ewan ko, gusto mo ng diretso? Hindi ko talaga alam kung ano mangyayari diyan. Basta ang alam ko, ito, isang bagay sigurado ko, ang mga tao ngayon nagigising na. Hindi na sila kasing tulog nung mga unang panahon na TV lang ang meron at kung ano man yung sinabi ng TV, nahihypnotize sa mga tao. Ngayon ang mga tao marunong na mag-isip, kine-question na nila kahit mga matataas na tao, kine-question na. Dati natatakot ang mga ordinaryong taong bayan sa mga matataas na tao eh. Pero nakita mo yung nangyari nung may nakasagupa si Jinggoy mismo. Si Jinggoy yun ha, si Jinggoy ha. May nakasagupang isang babae na hindi mo naman kilala kung sino yung babae na yun. Pero ang tapang ng babae. Hindi dahil bla bla may posisyon ka sa gobyerno, matatakot kami sa'yo. Ganun ang sabi, naalala nyo yun, diba? Nakita nyo, trending yun, diba? Parang malaalis go. Oo, tapos, hindi. Tapos tingnan mo, nakita mo yung si, pangalan to? Jinggoy? Hindi. Totong si Eli San Fernando. Nakita mo, diba? So ngayon, nakikita na ninyo, mga ordinaryong taong bayan, kine-question na ngayon yung mga nakaupo. Pero for the longest time, hindi nangyayari yun. Dati, ang mga kumu-question sa mga nakaupo, yung mga nakaupo din. Yun ang dati. Pero ngayon, hindi na. Andito na tayo sa isang panahon na nagigising na ang mga tao. Natututo na ang mga tao. Tumatalino na ang mga tao. And I'm proud to say, isa ako sa mga tao na pinipilit na tumulong para maging matalino ang mga Pilipino. Tama yun. Yun ang sagot ko ron. Tama So kung sino man ang mabotong mga influencer, tangina babanatan lang ng mga tao yan. Darating sa punto, magiging gising na, sapat na ang pagkagising ng mga tao para mababa sa posisyon yung mga siraulong kumakandidato. Yung mga nananalo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po na hindi ko maintindihan ng pangalan. Mhm. Brother, anong masasabi mo sa mga hindi nag-hire ng mga tao na may tato sa kahit anong trabaho? Optional yun. Kasi, halimbawa, katulad ito. Ito magandang halimbawa skincare. Diba? Kailangan mong ipakita yung ganda ng balat ng tao na walang tattoo. Paano ka ngayon mag-hire ng may tattoo dun? Diba? Optional yun. Nakadepende sa employer yun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, bago kayo magpatato, siguraduhin nyo munang kaya nyo yung repercussion ng actions nyo. Ano repercussion ng actions nyo? Una, didiscriminate ka ng mga tao. Pangalawa, ang hirap-hirap matanggap sa trabaho. Pangatlo, ang pangit ng tingin sa'yo ng mga tao, lalo na yung mga judgmental. Kung kaya mo yung tatlo na yun, matigas talaga mukha mo, go ahead. Pero, isipin mo, baka isang araw kasi pagsisihan mo. Kung hindi mo pagsisisihan yan, hanggang mamatay ka kasi nandyan na yan sa balat mo, oo, pwede mong ipalaser yan, pwede mong patanggal yan. Pero andyan pa rin yan. Diba, meron pa ring bakas nun. Hindi talaga 100% wala na yan, tapos balik sa normal yung skin mo. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, bago kayo magpatato, pag-isipan nyo muna. Diba? Kung talagang kaya mo talaga at talagang ang hanap buhay mo magtatato ka talaga, walang problema, hanap buhay mo yung magtatato ka eh. Pero kung hirap na hirap ka sa buhay, hirap na hirap ka matanggap sa trabaho, tapos magpapatato ka pa, tapos alam mong madidiscriminate ka, tapos alam mo naman palang balat sibuyas kang kinang-ina ka at nagpatato ka pa. Diba? Ang pwede lang magpatato yung mga taong matitigas ang mukha. Diba? Pag wala kang pakialam sa opinion ng mga tao, ayos lang yan, good shit yan. Katawan mo yan diba? Your body, your rules. Bala ka, gusto mo yan ngayon, pero ang bottom line yan, simple. Hindi mo pwedeng hilutin ang isip ng mga tao para hindi ka i-discriminate, lalo na pagdating sa trabaho. Brother, good evening. Hindi mo pwedeng hilutin ang isip ng mga tao sa ganun kasi masyado pang hilaw ang merkado. Hilaw pa yung mga negosyante, hilaw pa Hindi naman lahat ng negosyante katulad ko na tangina kahit criminal ka, tatanggapin kita rito diba? Huwag mo lang ako bibiktimahin kasi tangina mas criminal ako kaysa sa'yo. May inom ako ng criminal water. Pwede ba i-take off? Pwede. Yun ang simple sagot ko ron. Ang sagot ko sa'yo, simple. Hindi naman kasi, kung ayaw sa'yo ng isang tao, lumipat ka sa iba. Ayaw sa'yo ng isang negosyo, lumipat ka sa iba. Mag-apply ka sa iba. Kung saan ka man matatanggap.
Yun ang simple. Bababa Pero din lahat ng kasi. mga negosyo, may kanya silang standard. Kung ano man yung standard nila, mahihirapan kang hingbagin at sayang ang oras mo pag ipinilit mo yung alam mo naman hindi mo uura. Ganun kasimple sa akin ang konsepto. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong po ito ni Jansport na bag. Hello, boss. Jansport na bag. Hello, boss. Idol po kita. Nagpadala po ako sa mga sinasabi mo. Boss, ito po tanong ko. Boss, nasa masamang negosyo ako. Alam mo po, hibig ko pong sabihin. Boss, gusto ko na pong umalis dito. Kaso po, nahihirati po ako sa konsepto ng pera. Ano pong gagawin ko at paano makakatakas sa ganitong klase ng negosyo? Alam mo, hindi ka nag-iisa. Marami yan. Hindi nyo lang alam kung gaano karami yan. Hindi nyo alam kung gaano karami nasa drug dealing business. Hindi nyo alam kung gaano karami nasa hard killing business. Hindi nyo alam kung gaano karami nasa gun running, smuggling, prostitution, at maraming iba't iba pang mga illegal na negosyo. Tama yan. Hindi nyo alam yung kung gaano karami mga tao yung nandyan. Hindi nyo alam kung gaano karami. Hindi, wala kang kamalay-malay. Puta, yung travel ng travel, yung babaeng travel ng travel, na, diba, ang sabi nga ika nila, ano daw, strong independent woman, meron palang asukarera de papa. Wala kang makita ng trabaho kasi may nagsusustento pala sa kanya, may sponsor pala. 350 naman. 350. Tingin ka 15 pesos. May 15 pesos po kayo? 15 pesos, lang po. 15. 15, sakto. Uy, thank you very much. Sumakto. Ngayon, ito sa akin, ito simpleng konsepto. I don't think there's anything wrong with going back to zero. Walang masama ron. Kasi tignan mo, ako nga 'di ba? With all the wisdom that I have, ngayon, mano-mano, pinapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pera mula sa wala. Nakita nyo, pumasok ako sa Tondo, 'di ba? Piso lang ang pera ko. Tapos pumasok ako sa Tondo. Kung nagkataon na hindi ako nakakuha ng trabaho at hindi ako tinulungan ni Ashley para magkaroon ng trabaho noon, puta, kinabukasan, kakainin ko pride ko, makikikain ako sa bahay nila. But wala akong dalang pera eh. Piso lang yung dala ko noon. Buti na nga lang kamo, kinabukasan, yung may-ari nung junk shop, they were generous enough para paghanap buhayin ako sa loob ng bakura nila. 'Di ba? Pero isipin mo kung hindi nangyari, yung kakain ako galing sa pinaghanap buhayin ni Ashley, takin nakakahiya yun. O ngayon, sa akin simple lang naman ang konsepto eh. Ang hirap kasi sa inyo, 'di ba? Kung gusto niyo magbagong buhay, hirating-hirati kayo sa pera. Ayaw niyo kasi bumalik sa wala eh. Ang buhay parang tirador. Kung gusto mo makausad ng malayo sa legal na paraan, naatras ka muna ng bagya. Kasi pipili ka lang naman sa dalawa niyan eh. Sa madalas na pagkakataon, pag nasa illegal na negosyo ka, sa mas madalas na pagkakataon na magiging ending mo diyan, oo, may pera ka nga. Pero kung hindi ka naman kingpin, ang magiging ending mo diyan, either nasa ospital ka o patay ka na. O baka nasa loob ka ng kulungan. Ganun talaga yung moves. Diba? Ganun kasimple yung konsepto eh. O pipili ka ngayon, aalis ka sa ganyan negosyo, magliligal ka, o ganyan habang buhay, tapos magiging maikli lang yung buhay mo. Yun ang ibig sabihin dun. Sa akin naman, mas okay na lumaban ng legal. Ito. Okay, salamat. Sa akin, bottom line na, nothing beats a clean conscience. Walang tatalo sa malinis na conscience. Yung, salamat. Isa pa, okay, sige, konsensya. Ito trouble ng mga nasa illegal na industriya. I should know. Kasi may mga kakilala. Yun na lang. May mga kakilala ako na nasa mga illegal na industriya. Ayan, ito trouble naman nasa illegal na industriya. Ang konsensya nila tahimik na. Tahimik na ang konsensya. Tanga na pagka nakawak ka ng bundle ng pera. Maraming konsensya mo. Ngayon, ito trouble mo. I will say, pagka nagkabagansya ka, mas mabibigat. So, mas maigi na because of, hindi na konsensya, because of practicality. Para manatili kang buhay, itakbo mo na lahat ng pera. Nakuha mo na yun eh. Alam ka namang isoli mo pa. Tapos magbagong buhay ka na. Coming from me, hindi ako, ganun lang. Hindi ako lumabas sa social media, mukhang siraulong tao, tas banal pala si Chester. Ganun na lang. Ako, suggestion ko sa inyo, sa mga nasa illegal na industriya, itakbo nyo na lahat ng pera. Tapos magbagong buhay ka na.
Ayun ang suggestion ko sa inyo. Lahat ng perang nasa iyo na yan. Nag-loading ka po, sorry. Nag-loading. Baka masyadong uminit yata. Hindi, okay naman dito eh. Wala naman loading eh. May gusto yung ako. Asan si brother? May gusto yung item mo. Okay. Ayan, okay. Ayan, ito ang suggestion ko sa inyo. Sa lahat ng mga nasa illegal na industriya, kunin nyo na yung pera. Time to call it a day. Kasi you would want to live a full life. Hindi mo gustong mapatay dyan. Hindi mo gusto mapatay dyan. Una, hindi mo gusto mapatay dyan. Pangalawa, yung mga iba naman nasa prostitution, hindi mo gusto magkasakit dyan. Ngayon, ito best case scenario. Na worst case scenario din. Pag nasa illegal na industriya ka, mas mabuti na kung kailan bata ka pa na nakagawa ka ng maraming pera, umalis ka dyan at magnegosyo ka ng maayos at legal, kaysa kung kailan matanda ka na, tangina hindi ka na makapagsimula ng bago dahil matanda ka na. Kunin mo na lahat ng pera, magkano ba talaga hinahabol mo? 'Di ba? Magkano ba hinahabol mo? 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon? Kunin mo na lahat ng pera, tapos lumabang ka na ng legal. Magsimula ka na. Habang bata ka pa, magsimula ka na ng legal. Yun ang suggestion ko sa'yo, coming from me. Na ako, hindi ako lumabas sa social media na mukhang siraulong tao na banal pala si Chester. Next question. Shoutout po kay Jerome F. Gumira na nag-send ng 100 stars. Salamat po. Salamat ng madami. Kailangan po namin ng mga stars kasi mahirap lang po kami. Apo, hirap po. Nagbebenta lang po kami ng sinigang dito sa harap ng barangay. So kailangan po namin yung stars. Salamat po sa mga nag-send. Shopee ko yung audio mo, sir. Ang choppy? Apo, Asan? Dito? Sa ano ko? Facebook. Alam mo, feeling ko nga kaya nag-choppy kasi mainit eh. Apo. Ayun nga, nag-overheat nga. Oh. Loading eh. Dali lang ha. Okay. Simulan natin to. Yun, malinis na. Okay. Ayan. Ipam na natin para lumamig. Overheat na eh. Overheat. Teka, nakailang oras ba ta? Isang oras na ba? Oh, more than na po. 1 hour almost. Ah. 1 hour and 41 minutes. Padalawang oras pala tayo. O sige, last question. Tanong po ulit ni Video and audio daw, nagkakalabo-labo. Okay. Kamusta tong TikTok natin? 229. 239. May restriction pa ako. Okay, sige. Next question, go. Ayan po. Pahabol po na tanong ni John Sport na bag. Boss Chi, may pag-asa pa po ba ako makaligtas papuntang langit? Hanggat may buhay, may pag-asa. Simulan mo na yung pag-aasikaso mo. Kaysa nagtatanong ka pa ng ganyan, simulan mo na yung pag-aasikaso mo. Habang may buhay, may pag-asa. The fact nga na meron kang oras para magtanong sa akin ng ganyan, ibig sabihin may pag-asa ka pa. Pero ito, suggestion ko sa inyo, simulan nyo na. Simulan nyo na, bilisan nyo na, sumabay ka na. Pilipinas, sumabay ka na. Magandang umaga sa inyong lahat, Pilipinas. Mahal na mahal kita.